Hindi ako pwedeng mag-set ng date para sa kanya. Hayaan natin siya mismo makahanap ng makakadate. Naniniwala ako sa aking apo, magtitino rin yan. Narinig niya naman ang singhap ni Doña Elvira sa kabilang linya. Pinagkibit-balikat niya na lang ang lahat. Nagtungo siya sa kusina at natagpuan niya ang mga beer and cans doon. May mga ginamit pa nga na ibang kagamitan sa kusina na basta na lang hinayaan kung saan-saan. Hindi niya inaasahang hindi lang pala ang kalat ni Mateo ang iisipin niya, kundi kalat din ng mga babae nito. Pakiramdam niya tuloy ay katulong siya ng lahat. Sa kabilang banda ay narinig din ni Mateo ang usapan ni Nadina at ng lola niya. Napagtanto ng binata kung anong rason kung bakit pinipilit ng kanyang lola na magkaroon siya ng katulong, gayong hindi niya naman kailangan. Pero biglang sumulpot ang Dina na ito upang ipilit sa kanyang kailangan niya raw ng katulong dahil inutusan daw ito ng lola niya. Kaya naman, sumilay ang sarkastikong ngisi sa labi ni Mateo. Kailangang may kalagyan ng babae. Dapat nitong malaman na dapat hindi na ito pumasok bilang katulong niya. Naabot na ng 1 a.m. bago nakalabas si Mateo sa club. Nalimpungatan si Dina pagpasok ng binata sa sasakyan at kaagad na pinaandar nito ang sasakyan. Now, tell Grandma about me. About what you saw earlier. Udyok ni Mateo. Diba andito ka naman para man mananakot isumbong kay Lola ang lahat? Para kang human CCTV diba na sinet up ng Lola ko sa teritoryo ko? Siguraduhin mong maruming-marumi ako sa kwento mo. Dahil yun naman talagang trabaho mo, diba? My poor grandma's dog. Iritadong bumaba si Dina ng sasakyan. Alam niyang mahirap makahanap ng sasakyan pa uwi sa mga oras na yon. 1 a.m. na, taxi na lang ang pag-asa niya ng mga oras na yon. Hey, come back here! Narinig niya ang pagmumura ng lalaki. Alam ni Mateo na isusumbong niya sa lola nito na hinayaan siya nitong maglakad sa daan pa uwi. Wala naman talaga siyang balak sabihin pa yung kay Doña Elvira pero hahayaan niya na ito sa anumang isipin nito. Nairita siya kaya't iiwan niya ito at uuwi siyang mag-isa. Sinundan siya ng sasakyan nito. Kaagad siyang pumwesto sa tabi ng daan para pumara. Kaagad na humara ang sasakyan ni Mateo sa harapan niya kaya nilampasan siya ng taxi na pwede niya sanang sakyan. That's too risky, Dina. You're not going home alone, lalo na sa ganitong oras. Umuwi ka na mag-isa. Makakasagaba lang ako dyan sa pambababae mo, tsaka ayaw mo nun. Wala na magsusumbong sa mga kalokohan mo. Nagtagis ang bagang nito. Dina, get inside! Nito sa mga otoridad na tono. Hindi gagana yung mga ganon sa kanya. Kung kaya nitong pasunurin ng mga babae nito, pues ibahin siya nito dahil may sarili siyang mga rules. At hindi kasama roon ang sumunod kay Mateo. Ngunit nagulat na lang siya na bigla na lang siyang umangat mula sa kalsada. Huli na nang mapagtanto niyang kinarga siya nito at sinampay sa balikat pabalik sa kotse. Kapag sinabi kong pumasok ka. Huwag mo akong gagalitin, Dina. May pagbabanta sa boses nito. Ibaba mo ako, hindi ako sasama sa'yo. Magta-taxi na ako at solo akong uuwi. Hindi kita kailangan. Buliw niya. And then, isusumbong mo ako kay Lola? Magpapaawa ka para magalit sa akin ng matanda? Ano? Yeah, right. Yun kasing trabaho mo. Ang sirain ako sa Lola ko. Bitiwan mo nga ako. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi ko akalain na kailangan niyo pa po talagang gawin ng ganito. Pwede naman po tayong kumuha ng investigador para pasundan sila Elvira. Hindi niyo na po kailangan isaalang-alang ang kaligtasan niyo para sa bagay na to. Naghihisterya ang assistant ni Doña Elvira dahil sa padalos-dalos na desisyon ng Doña. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nakikita ang dalawang mata ko, Lumen. Kailangan kong malaman ang totoong estado ng relasyon ng anak ko at ng kanyang asawa. Nakasalalay dito ang magiging kinabukasan ng apo ko kaya importante to sa akin.
Bulala si Doña Elvira sa madamdaming boses. May narinig ang Doña tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak na si Alberto at ang asawa nitong si Rubina. Ayaw niyang paniwalaan nung una, ngunit napapansin niyang mukhang malamig na nga ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa kung kaya't gusto niyang malaman ng personal. Kaya sana maintindihan mo, Lumen. Patuloy niya. Kahit isa lamang assistant ni Elvira sa Lumen, ay sabay silang lumaki nito at para na silang totoong magkapatid dahil sa tagal na lang magkasama. Matagal na ang pamilya nitong naninilbihan sa pamilya nila, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala nito sa kanya. Napabuntong hininga si Lumen sa kabilang linya. Mag-iingat ka, Elvira. Kapag may nangyaring hindi maganda, tawagan mo agad ako at magpapadala ako ng tauhan upang bantayan ka sa malayo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isipan ng mga tao sa paligid. Paalala ni Lumen. Oo, salamat. Aniya sa kaibigan. Bumaba na sila Elvira sa isang iskanita na walang masyadong tao. Narinig niyang pupunta si Alberto sa coffee shop na malapit sa binababaan niya. Maging si Rubina ay katakang-takang aalis din kasabay ng asawa nito, kung kaya't sinundan niya na. Magkukunwari siyang pulube upang hindi siya mahalata ng asawa. May bitbit na lata si Doña Elvira upang mas convincing. Ang kanyang pagpapanggap. Sa bahay ay hindi pinapakita na mag-asawa na may problema ang mga ito. Nagpapanggap pa rin na okay ang mga ito. At kahit isa sa mga ito ay wala talagang balak na magsalita. Matagal na siyang nagtitimpi at tinitiyak niya ngayon niya malalaman ang sikretong tinatago ng dalawa. Dahil kahit pilit man itago ng dalawang problema, ay nararamdaman niyang may mali sa mga nangyayari. Nakita ni Doña Elvira na pumasok sa coffee shop sa Alberto. Namilog ng bahagya ang kanyang mga mata nang makita rin sa loob si Rubina. Magkahiwalay na umalis ang dalawa kanina, ngunit sa huli ay magkikita pa rin pala ang mga ito. Nakita ni Doña Elvira na may inilabas na folder si Rubina at ipinakita ito kay Alberto. Nasa may glass wall ang inuupuan ng dalawa kung kaya't nakikita niya ang ginagawa ng dalawa sa loob. Nakita niya ang pinirmahan niyon ni Alberto. Parehong seryosong mukha ng dalawa. Animoy may importante at seryosong bagay na pinag-uusapan ng mga ito. Agad na nakaramdam ng kaba si Doña Elvira. Ilang saglit pa ay napatayo mula sa pagkakaupo sa may gutter si Elvira nang makitang lumabas na ang dalawa mula sa loob ng coffee shop. Kagad siyang tumayo upang kunyari ay dadaan siya sa mag-asawa. Sakto namang palapit siya nang marinig niyang pag-uusap ng dalawa. Kukunin ko ang bata. Wala ka rin namang pakialam pa kay Mateo pagkatapos nito, diba? Sasama ka na sa lalaki mo at magpapakasaya na kayong dalawa. Alam kong nung una pa lang wala naman ang puwang sa puso mo, anak natin. Ani Alberto matapos sundan sa kotse nito si Rubina. Mali ka, Alberto. Mahal ko ang anak natin. Hindi ko kayang magstay pa sa relasyong to na alam naman natin na sa una pa lang hindi na mag-work. Pareho lang tayong napilitan dahil sa fixed marriage na yan. Alam mong noon pa man ay si William na ang mahal ko. Iniwan ko siya dahil kailangan kitang pakasalan. Kahit hindi ko gusto. Tugon ni Rubina habang maiiyak na. Natigilan si Elvira sa narinig. Sinadya niyang huminto malapit sa dalawa upang mas marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga narinig. Ang asawa niyang si Dencio ang siyang nag-push ng fixed marriage sa kanilang anak na si Alberto. Noon pa man ay hindi na siya sang-ayon sa fixed marriage at naniniwala siyang ang kasal ay banal at kailangan ng gawin ng dalawang taong nagmamahalan. Totoong nagmamahalan. Ngunit dahil sa negosyo ay pinagpatuloy pa iyon ni Dencio kung kaya't pinilit nitong ipakasal ang kanilang anak sa isa sa kaibigan at investor ni Dencio. Pagkatapos ngayon, ano nangyari? Ang apo niyang si Mateo ang kawawa. Mabuti pa nga, magpakalayo-layo na kayong dalawa at wag na wag ka magpapakita sa atin. Sa anak natin. Palalakihan ko siya na mag-isa at ipapamukha ko sa iyong hindi ka namin kailangan. Ngayon napirmahan ko na yung papers ng annulment. Magpakasaya ka na. Bulyaw ni Alberto. Natigilan si Rubina at nagpatuloy na sa pagtalikod si Alberto at nagtungo sa kotse nito.
Mabilis na pinasibad ni Alberto ang sasakyan, habang naiwan naman na nakatulala si Robina sa labas ng sasakyan. Kaagad naman na umalis si Elvira doon. Hawak ang lata ay naglakad siya palayo sa coffee shop. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga sagutan ni na Alberto at Robina. Annulment papers. Nagkapirmahan na pala ang dalawa na hindi niya malang namamalayan. Kung ganon, ay tuluyan na nga masisira ang pamilya ng kanyang mahal na apo. Napaupo si Doña Elvira sa tabi habang nananatili pa ring tulala. Natauhan lamang siya na may batang umupo sa tabi niya. Binalingan niya ito at nakita niya may daladala itong sako at mukhang may mga bote pa iyong laman. Kaya lang ang isa sa kapansin-pansin sa mukha ng bata ay mukhang namumutla ito. Ayos ka lang? Ani niya na nag-aalala rito. Napahawak ito sa tiyan. Kahapon pa po walang laman ng tiyan ko. Gusto ko po makabenta ng mga bote pero iilang bote pa lang po mga napulot ko, hindi kakasya sa pagkain. Napanganga siya. Hindi niya lubos sa kalaing may mga ganitong bata pala na nakakaranas ng ganitong kahirap sa buhay sa lansangan. Kaagad niyang naalala ang apo niyang si Mateo sa batang ito. Hindi nalalayo ang edad nito sa apo niya, kaya mas dumoble ang awa na nararamdaman niya sa pagkakataong iyon. Bibili ako ng pagkain, teka, diyan ka lang. Ani at kaagad na tumayo upang makapaghanap ng tindahang mabibilhan ng pagkain. Nang makabili nga siya ay kaagad iyong nilantakan ng bata. Muntik nga itong mabulunan dahil sa pagmamadali. Nasaan ba mga magulang mo at bakit tinayaan ka nilang mag-isang maghanap ng pagkain? Ani nang matapos na ito sa pagkain at nabusog na. Wala naman po ako mama at papa. Tumakas po ako mula sa salbahing kaibigan ni na mama na siyang umampun po sa akin. Kaya po ako na lang mag-isa naghahanap buhay para sa sarili ko. Malungkot na kwento ng bata. Napapailing siya sa narinig. Sa huli ay ang mga batang walang kamuwang-muwang ang maghihirap sa huli. Anong pangalan mo? Ani rito na nakangiti. Dina po, ang pangalan ko ay Dina Angeles. Masigla nitong sagot. Ako naman si Elvira. Gusto mo bang ako na lang mag-alaga sa'yo simula ngayon? Dagdag niya pa. Nakita niya kung papaanong natigilan si Dina. Talaga po? Ilang taon na nagdaan hindi makalimutan ni Dina ang pangyayaring nagpabago ng buhay niya. Mula sa probinsya ay kinuha siya ng kaibigan ng kanyang ina upang dalhin sa syudad dahil sabi wala raw anak ang babae at ang asawa nito. Balak siyang ampunin at magiging anak ng mga ito. Ngunit, ibang buhay ang ibinungad ng mag-asawa sa kanya. Ginawa lang siyang alila ng dalawa at hindi inaasikaso sa pagkain, tagalaba, tagalinis ng bahay, tagasaing at kung ano-ano pang trabahong hindi dapat pinapagawa sa isang 6 years old na bata. Kaya nga nagdesisyon na lang siyang lumayas mula roon para mamuhay na lamang ng mag-isa. Hirap na hirap siya sa buhay sa syudad dahil laking probinsya siya at bata pa. Pero sa awa ng Diyos at nakilala niya si Doña Elvira. Kinupkup siya ng matanda kahit hindi siya nito kaano-ano at noong magandang loob pa rin ito at nag-alok sa kanya ng magandang oportunidad. Ang isa sa nagpapagulat sa kanya hindi naman talaga totoong pulube si Doña Elvira, kundi isang mayamang negosyante na may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nagulat siya noong una lalo na nang malaman niya kung gaanong pala itong kayaman. Sa mansyon siya tumira noong edad 6 to 17 siya. Ngunit noong nasa edad 18 na siya ay nagsirili na siya. Kumuha siya ng sarili niyang apartment habang patuloy pa rin siyang sinusuportahan ni Doña Elvira sa pinansyal. Lalo na nung nag-college siya at kumuha siya ng education. Noong nasa edad 18 na ay saka niya lang din nalaman na may nag-iisang apo pala si Doña Elvira, si Mateo, na matanda lang sa kanya ng 3 years. Noong nasa mansyon kasi siya, nakita rin siya ay dinala si Mateo sa ibang bansa at doon na ito pinalaki kaya hindi niya na nakilala sa personal ng lalaki. Ilang taon na ang lumipas ang biglang nabalitaan niya kay Doña Elvira na uuwi na raw iyong si Mateo sa Pilipinas. She's already 20 years old now. Not sa wakas ay graduate na rin siya ng college. Ready na nga sana siyang mag-take for item kaya lang bigla na lang dumating ang hindi niya inaasahang sakuna. Hindi ng nature kundi ng ibang sakuna. Iha, alam kong gustong-gusto mo na mag-practice teaching ngayon.
Alam kong matagal mo ng balak na sa buwang ito gawin yon. Pero alam mo namang sa buwang ito rin babalik ang apo ko. Nag-uusap na tayo doon, 'di ba? Nakikiusap ako sa iyo, Iha. Pagbigyan mo sana ang hiling ko sa iyo. Pagsusuma mo ni Doña Elvira sa kabilang linya. Natulala na lang siya sa kawalan. Ilang taon na nagdaan nung hiniling ni Doña Elvira na mag-spy siya sa buhay ng apo niyang kaliwat kanan ng babae. Gusto kong alamin mo kung may siniseryoso na ba ang apo ko. Kailangan na maipakasal ka agad natin sa babaeng yan si Mateo bago pa maisip ni Densyo na isa lang na naman siya sa fixed marriage. Ito ang eksaktong sinabi ni Doña Elvira ilang taon na ang nakakaraan. Dahil sa fixed marriage kaya nasira ang pamilya ni Mateo. Hindi sang-ayon si Doña Elvira sa fixed marriage kaya ginusto ng Doña na alamin niya kung may mahal na ba si Mateo upang maipakasal na kaagad ang apo sa babaeng yon. Pero ang umabot sa kanyang balita ay napakababaero raw ng lalaki yon. Papalit-palit ng babae ang binata para bang nagbibihis lang ng damit. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na nasa next life pa magsiseryoso sa babae ang Mateo na iyon. Di na, Iha, untag sa kanya ni Doña. Baka sa Moses ang pag-asang papayag siya. Napabuntong hininga siya at nagsalita kalaunan. Sige po. Wala na rin naman siyang karapatang tumanggi pa. Malaking utang na loob niya sa matanda. Kung hindi dahil sa pagkupkup nito sa kanya noon, baka matagal na siyang naligaw ng landas. Pagkatapos nito ay pwede na siyang sumalang sa practice teaching. Sana lang talaga ay may babae nang magkamali sa Mateo na yon nang payapa niya nang maipagpatuloy ang pangarap niya sa buhay. Sige, ganito. Gusto kong pumasok ka bilang assistant niya. Tsaka malay natin magustuhan mo rin magtrabaho talaga sa kumpanya namin at mag-take ulit ng ibang course sa business. Napangiti siya sa pasingit ni Doña. Buo na po ang desisyon ko sa kursong education. Salamat na lang po. Gustong-gusto ko pong makatulong sa mga batang kailangan ng gabay at kaalaman. Hindi na po talaga magbabago, Doña Elvira. Maliban sa hinihikayat siya nitong pumayag sa balak nito para sa apo, ay matagal na rin siya nitong nililigawan para sa kumpanya nito. Madali na nga sana siyang makakakuha ng magandang trabaho sa kumpanya ng Doña. Ngunit mas mahal niya ang napiling kurso at paninindigan niya yon kahit pa maghirap siya. Talaga nakakabilib yung paninindigan mo sa buhay. Ayos lang, susuportahan kita sa mga gusto mo. Hindi ka na naiiba sa akin. Para na rin kitang sariling apo dahil ako na rin naman ang nagpalaki sa'yo. Kung ano man yan nagpapasaya sa'yo, ay gawin mo. Gumaan ang pakiramdam niya sa narinig mula sa Doña. Maging siya ay tila sarili niya na rin kapamilya ang turing niya sa Doña. Dahil yun din naman ay pinaparamdam nito sa kanya kahit na hindi naman talaga sila magkadugo. Wala raw po akong appointment, Doña. Naiirita ng bulala si Dina habang nasa lobby ng malaking building. Kanina niya pa kasing sinisikap na ipaliwanag sa mga nasa front desk ang sitwasyon niya at ang totoong pakay niya roon pero ayaw makinig ng mga ito. Kaya wala siyang choice kundi ang tawagan si Doña Elvira. Natawa naman ang matanda. Relax, Iha. Sana kanina mo pa ako tinawagan. Hindi ka na sana natagalan pa. Natigilan naman siya. Oo nga no, bakit ngayon niya lang niya naisip? Kanina pa nga siya at mukhang magtatatlong oras na yata siya nakatayo roon habang paulit-ulit lang ang paliwanag niya sa mga empleyado ng building. Let me talk to them, ani Doña Elvira. Binalingan niya ang mataray na babae sa front desk. Oh, ano na, tapos ka na sa kalokohan mo. Gusto ka makausap ni Doña Elvira. Putol niya sa pagtataray pa sana ng babae. Natawa ito. Talaga ba? Isa na naman ba yan sa... bakit pa hindi mo nalang sagutin? Nagmamadali ako oh. Baliw niya kalaunan dahil sa iritasyon. Kaya natatarantang sinagot ng babae ang tawag. At nakita niya kung papaanong namutla ang babae habang nakikipag-usap sa cellphone. Ayaw pa talaga nitong maniwala sa kanya at kanina pa siya pinaparatangan nitong manluloko. Porque kasi hindi kasing gara ng mga toong suot niya, gano'n na lamang siya kung maliitin ang mga ito. Pasok ka na, pasensya na sa abala. Ani ng babae sa kanya kalaunan at hilaw ang ngisi, halatang napahiya ito.
Nagtatagis ang bagang na pumasok na siya. Diretso siya sa sinabing office ni Mateo. Pagkarating niya ay ang sekretary kaagad nito ang sumulubong sa kanya. May importanteng meeting si sir, wala siya dyan. Ani ng sekretary. Ang sekretary naman ito ay mukhang mataray rin. Hapit na hapit ang damit at sobrang ikli. Maganda ang sekretary at kanina pa napapansin ni Dina na mukhang halos mga babae ang empleyado ng kumpanya. Iilan lang ang mga lalaki at madalas mga may itsurang mga babae ang empleyado roon. Alatang babaerong pumili. Maghihintay ako rito. Aniya pagkatapos ay naghila ng upuan. Kanina pa siyang naghihintay. Tapos dito maghihintay na naman siya. Parang walang katapos ang hintayan na ito. Naiinis na siya. Mabuti na lang ilang saglit pa ay dumating na ang hinihintay niya. Isang lalaking matangkad. Animoy modelo ang dating. Malapad ding dibdib at balikat. May itsura at nakakatunaw ang tingin. Kulang ang salitang gwapo para ilarawan ang itsura nito. Napalunok siya ng dahil doon. Hindi niya naasahang nakakaramdam siya ng kaunting tensyon sa pagdating ng lalaki. Sir, gusto niya raw po kayo makausap? Pakilala sa kanya ng sekretary nito. Kinulutan lang siya nito ng noo. Wala akong maalalang may appointment ako sa'yo. Nagtagis ang bagang niya. Akong pinadala ni Doña Elvira. Nabanggit niya na raw sa'yo tungkol sa alalay na ipapadala niya sa'yo. Ako yun. Mas lalong kumunot ang noo ni Mateo gayong sobrang tapang ng aura niya ngayon. Kanina pa siyang naiinis sa baba pa lang. Kaya umaasa sana siya ng maayos na approach. Pero ganun pa rin pala. Maiinis lang din ulit siya. Tell her that I don't need any personal maid. Nito sabay talikod. Namilog ang mga mata niya at kaagad na sinundan sa loob ng office ang binata. Maging ito ay nagulat nang makita ang sumunod siya. What the hell are you? Ako raw magiging alalay mo sa ayaw mo man na sa gusto. Yan ang sabi ni Doña Elvira. Kaya hindi mo ako pwedeng i-reject. Matapang niya sabi sa binata. Pinagmasdan nito ang kabuuan niya. Mula ulo hanggang paa. Kalaunan ay umiling ang binata. Hindi ka papasa sa standards ko. Look outside. Nakita mo ba mga tauhan ko? May itsura. Sexy at may dating. Sorry, hindi ako tumatanggap ng mga manang sa teritoryo ko. Nakaka-stress tingnan ng mga ganon. Hindi ka nakakatulong sa trabaho ko. Kumuyom ang kamuon niya sa iritasyon. Kanina pa nakaka-strike itong lalaking to sa kanya. Kaunting-kaunti na lang talaga at puputok na siya sa galit. Ngunit sinikap niyang ngumiti rito. Hindi kailangan ng maganda sa paglalaba, pagluluto at kung ano-ano pang trabaho sa bahay. Pagiging katulong ang a-applyan ko, hindi naman pag-aartista. At saka sabi ko nga, ako ang kinuha ng lola mo at ako ang magiging katulong mo. Sa ayaw man o sa gusto mo. Natigilan si Mateo. Halatang hindi nito inaasahan na sasagot siya ng ganoon. Sadyang pinatapang lamang siya ng iritasyon niya. Kanina sa baba tapos idagdag pang insultuhin siya nito rito pag-akyat. Apo ito ng taong pinagkakautangan niya ng buhay niya. Pero hindi niya palalampasin ang pang-iinsulto nito. Nagbitiw ng sarkastikong ngisi si Mateo. Well then, maghintay ka rito. Sasama ka sa akin mamaya. Nito at kaagad na tumalikod. May meeting pang dinaluhan ng binata at mga bandang 7 na mag-out ito at sinama na nga siya. Isang sports car ang sinakyan nila patungo sa malaking kondo na tinutuluyan nito. May sarili namang mansyon si Mateo pero mas pinili nitong kumuha ng kondo malapit sa kumpanya. Saktong pagkarating nga nila ay nakita niya ang mga bote sa sala. Mukhang nag-inom ito kagabi at hindi man lang yan tinabi. Pinagmasdan niya ang paligid ng kondo. Sobrang laki niyon. 5 beses na mas malaki kaysa sa apartment na kinuha niya. So, you can start now, ani Mateo. Nang balingan niya ay nakita niya kung papaano nito sinadyang ihulog ang necktie nito sa sahig, maging ang coat nito. Nagtagis ang bagang niya sa nakita. You have to clean my house whether you like it or not. Dahil sabi nga ni Lola, ikaw ang magiging katulong ko sa ayaw man o gusto ko, diba? Sumilay ang nanunuya nitong ngisi. Tapos ay nagubad na rin ito ng dress shirt at inihulog na lang din sa sahig. Agad siyang napaiwas ng tingin. First time niyang makakita ng nakahubad na lalaki. Wala pa siyang boyfriend at wala pang karanasan kaya
Malamang na magugulantang siya sa mga bumabalandra sa kanya ngayon. Hinintay niya si Mateo na maglaho sa sala bago siya humarap upang pulutin ang mga kalat nito. Nagtatagis ang bagang na ginawa niya ang trabaho niya. Kung hindi lamang dahil sa utang na loob niya kay Doña Elvira, ay hindi niya gagawin yon. Hindi niya pakikisamahan itong demonyong lalaking ito. Tinupi ni Dina kinaumagahan ng mga damit ni Mateo. Puti at itim lamang ang mga kulay na available sa closet ng lalaki. Mas marami ang business suit. Umaga siyang pumupunta sa condo ni Mateo dahil umuwi pa rin siya sa apartment niya kahit na personal na siyang katulong ni Mateo. Nilingon niya ang mga panty at bra sa side table na inipon niya kanina. Pinulot niya lahat ng iyon pagkarating sa condo ng lalaki. Aba, hindi niya akalaing napakarami nitong babaeng dinadala sa condo nito. Parang hindi niya lubos maisip kung anong mga ginagawa ng mga to doon kagabi. Parang ayaw niya nang isipin pa. Baka mabaliw lang siya. Pakaramdam niya ay wala na talagang pag-asa itong si Mateo. Mukhang malala ng lalaki. Papaano nang inaasahan ni Doña Elvira mula rito? Mukhang may mga babae siyang dinala rito kagabi. Niya habang nagva-vacuum. Narinig niyang pagsinghap ng matanda sa kabilang linya. Ayaw niya sanang pag-aalalahin ng matanda, ngunit gusto nitong malaman ng totoo kaya ibibigay niya rito ang kailangan nito. Mga? Marami? Opo, base sa 6 na bra na napulot ko ngayong umaga. Marami nga po. Balak niya yatang tikman lahat ng babae sa mundo. Niya sabay iling-iling. Diyos ko naman, bakit mas inuunan niya pa yan kaysa maghanap ng matinong babaeng magiging ina ng mga anak niya balang araw? Napabuntong hininga siya. At ang mas malala, baka may makuha pa siyang sakit sa mga yun. Narinig niya na naman ang singhap ni Doña Elvira sa kabilang linya. Hindi ako pwede mag-set ng date for him. Parang sumang-ayon na rin ako sa fixed marriage nun. Hahayaan natin siya. Siya na mismo makahanap ng makakadate. I believe on my grandson. Magtitino rin yan. Ani ni Doña Elvira na tila chinicheer lang ang sarili dahil wala naman siyang kakayahang utuin ito para lang mapagaan ang sarili nito. Pinagkibit-balikat niya na lamang ang lahat. Nagtungo rin siya sa kusina at natagpuan ng mga beer and can doon. May mga ginamit na iba pang kagamitan sa kusina na basta na lang hinayaan kung saan-saan. Hindi niya naman inaasahan na hindi lang pala ang kalat ni Mateo ang iisipin niya, kundi kalat din ang mga babae nito. Kiramdam niya tuloy ay katulong siya ng lahat. Sa kabilang banda ay narinig ni Mateo ang usapan ni Dina at ng lola niya. Napagtanto ng binata kung anong rason kung bakit ipinipilit ng kanyang lola ang magkaroon siya ng katulong gayong hindi naman niya kailangan. Alam ng lola niyang may on-call na tagalinis na pumupunta sa kondo niya. Pero biglang sumulpot ang Dina na ito upang ipilit sa kanyang kailangan niya raw ng katulong dahil inutusan daw ito ng lola niya. Kaya naman pala, sumilay ang sarkastikong ngisi sa labi ni Mateo. Kailangan may kalalagyan ng babae. Dapat nitong malaman na dapat hindi na ito pumasok bilang katulong niya. Geren? Aniya ng bandang 6 p.m. Kakatapos lang nito sa paglilinis ng buong kondo niya. Siyempre, walang sulok ng kondo niya ang hindi dinumihan ng mga bisita niya. Total, pinilit nitong maging katulong niya kaya ibinigay niya rito ang gawaing gusto nito. Ha? Bakit? Pumasok ka na lang, wala na akong oras para magpaliwanag. Aniya sabay tulak dito papasok sa sasakyan niya. Halatang pagod na ang babae, pero wala siyang pakialam. Nagulat si Dina nang dali niya ito sa isa sa mamahaling club na madalas niyang puntahan. Naka-shorts si Dina at hindi na nagawang mag-ayos ng kaladkarin niya ayon sa lugar na iyon. Mateo, nabitin ang pagtawag nito nang maglakad na siya papasok. Kaagad na nagbaw ang mga bouncer. 4 na tauhan ng club ang kaagad na sumunod para sa safety niya. Ganoon ang kalakaran sa mamahaling club. Kapag walang dalang bodyguard ang VIP visitor, ay ang club mismo ang magpo-provide. Napansin niya naman ang pagsunod ni Dina papasok sa club. Maliit si Dina at halos tabunan lang ng mga tao nasa loob ng club. Hindi niya nakasalanan kung bakit ito pinanganak na pandak. Agad na lumapit naman ang 3 babaeng kilala niya na tumatambay lang kanina sa bar counter. VIP room? Offer niya sa 3 babae. Agad na nagsipagtanguan ng mga ito at may pare-parehong ngisi sa mga labi.
Samantala, pahirap pa naman si Dina na masundan si Mateo. Hanimoy gamay na nito ang lugar at bigla-bigla na lang nawawala sa paningin niya. Hanggang sa natanaw niya na ang lalaking papalapit na sa VIP room ng club. Napaangat siya ng kilay niya nang makitang nakahila kaagad ito ng 3 babae ng ganong kadali. Layupak nga naman Bulalas niya at kaagad na sinundan si Mateo. Mabilis siya nakapasok sa VIP room na pinasukan ng lalaki. Saktong-sakto at nahuli niya ang mismong milagrong ginagawa nito. Nakikipaghalikan nito sa 3 babae. May kumandong kay Mateo at nakikipagharutan naman sa binatang 2. Napanganga siya. Tulala na napaatras siya. Hindi niya alam kung papaano niyang isa sa larawan kay Doña Elvira ang mga nakita niya. Naisip niyang maghintay na lamang sa kotse. Hihintayin niya lang kung kailan babalik si Mateo na umuwi silang 2. Distansyang pinagdalan sa kanya kaya wala siyang choice kundi ang sumabay kay Mateo pa uwi. Inabot na ng 1 AM bago nakalabas si Mateo sa club. Nalimpungatan pa nga si Dina pagpasok ng binata ng sasakyan at kaagad na pinaandar pa nito ang sasakyan. Now go tell Grandma about me. About what you saw earlier. Udyok ni Mateo nang balingan siyang kagigising lamang. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi nito. Diba nandito ka naman para man mananakot isumbong kay Lola ang lahat? Para kang human CCTV na sinetap ng Lola ko sa teritoryo ko. Kaya lahat ng nakita mo ay sabihin mo kay Lola. Siguraduhin mong maruming-marumi ako sa kwento mo. Namilog ang mga mata niyang bahagyang lumapit si Mateo sa kanya at dumungaw. Dumaan ang malagkit nitong tingin sa mga labi niya. Dahil iyon naman talagang trabaho mo, diba? My poor grandma's dog. Nito at napapailing pa. Kung gayon, ay alam na nito ang dahilan kung bakit siya nandoon. Kumuyom ang kamoon niya sa itinawag nito sa kanya. Iritadong bumaba si Dina sa sasakyan. Alam niyang mahirap makahanap ng sasakyan pa uwi sa mga oras na yon. 1 AM na at taxi na lang ang pag-asa niya sa mga oras na yon. Shh! Come back here! Narinig niya ang pagmumura ng lalaki. Alam niyang alam din ni Mateo na isusumbong niya sa lola nito na hinayaan siya nitong maglakad sa daan pa uwi. Wala naman siyang balak talagang sabihin pa yung kay Doña Elvira, pero hahayaan niya na ito sa anumang isipin nito. Naiirita siya kaya't iiwan niya ito at uuwi siya ng mag-isa. Sinundan siya ng sasakyan nito. Kaagad siyang pumwesto sa tabi ng daan para pumara. Pero kaagad na humarang sasakyan ni Mateo sa harapan niya kaya nilampasan siya ng taxi na pwede niya na sanang sakyan. That's too risky, Dina. You're not going home alone lalo na sa ganitong oras. Tadong binalingan niya ito. Umuwi ka na mag-isa. Makakasagaba lang ako dyan sa pambababae mo. Tsaka ayaw mo Noy, wala na magsusumbong sa mga kalokohan mo. Nagtagis ang bagang nito at napilitang bumaba para lapitan na siya. Alata naman kasing wala talaga siyang balak na sumama rito. Kung saan-saan na lang siya dinala nito para lang insultuhin ng ganon. Pagod na siya dahil sa halos maghapong paglilinis. Tapos ay kakalad ka rin lang siya nito kung saan-saan tapos tatawagin lang siyang grandma's dog. Kaninong utak ang hindi mag-iinit? Dina, get inside. Nito sa mga otoridad na tono. Hindi gagana yung ganon sa kanya. Kung kaya nitong pasunurin ng babae nito, ibahin siya nito dahil may mga sarili siyang rules at hindi kasama roon ang sumunod kay Mateo. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla na lang siyang umangat mula sa kalsada. Huli na mapagtanto nito na kinarga siya nito at sinampay sa balikat pabalik sa kotse. Kapag sinabi kong pumasok ka. Don't make me mad, Dina. May pagbabanta sa boses nito. Pinagsusuntok niya ito sa likod ngunit parang baliwala lang dito ayon. Ibaba mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Magta-taxi na ako at solo akong uuwi. Hindi kita kailangan. Bulyaw niya. And then, isusumbong mo ako kay Lola? Magpapaawa ka para magalit sa akin ng matanda? Kumunot ang noon niya sa mga paratang nito. Ano? Nagbitiw ito ng sarkasikong tawa. Yeah, right. Iyon kasi ang trabaho mo. Ang sirain ako sa lola ko. Pitiwan mo nga ako. Nagulat siya nang ibaba siya nito sa hood ng kotse. Mabilis itong inilagay ang 2 braso sa magkabila niyang side.
Namilog ang mga mata niya nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Nakakulong siya sa mga braso nito kaya hindi niya magawang lumusot. Tell Grandma how asshole I was. Hindi ko alam kung ano inaasahan niya sa akin. Pero ginagawa ko mga importanteng bagay sa kumpanya ng maayos. I don't deserve to be treated like this, right? Bumaba ang tingin nito sa labi niya. Nanginginig siya at hindi na makagalaw sa gulat at takot. Imbes na sagutin nito, ay tinabi niya ang braso nito at akmang aalis na sa harapan nito. Nabigla nitong hawakan ang bewang niya upang ibalik siya sa pwesto. Mateo! Bulalas niya sa galit na boses. I'm not done talking. Stay still. You lowborn. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Ininsulto na naman siya. Batang, Mateo, wala akong pakialam sa galit mo. Ginagawa ko lang ang... Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bumaba ang mukha nito. Huli na nang mamalayan niyang dumampi na ang labi ng binata sa kanya. Nanatili siyang estatwa sa kinauupuan. He aggressively kissed her and held her waist. Halos hindi na siya makahinga sa yapos nito at halik. Tinulak niya ito at hinampas ng ilang beses. Ang eksperto nitong dila ay gumulugad sa kaloob-looban niya at tila ayaw niya makinig sa panlalaban niya. At habang tinutulok niya ito ay tumutulak din ito sa kanya hanggang sa mapahiga na siya sa hood ng kotse. Naiiyak na lamang siyang hinayaan ito sa ginagawa. Kahit anong hampas sa tulak ang gawin niya ay hindi niya ito matinag. Kaya hinayaan niya na lang ang lalaki. Napansin nito ang pag-iyak niya kaya natigilan ito. Nakita niyang wala sa galit ay napalitan ng guilt ang itsura ni Mateo. I'm sorry. Anito sa mababang boses. Inayos nito ang strap ng spaghetti niya na lumaylay. Hindi niya na ito tinangnan at galit siyang bumangon para sumakay sa kotse nito. Hindi niya ito pinansin. Napansin ni Mateo ang pananahimik ni Dina. Nang mag-umaga na ay nakita niyang may pagkain na sa hapag pagkababa niya ngunit wala na doon ang dalaga. Umalis na ito. Kumuyom ang kamaon niya. May iritasyon siyang naramdaman sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Kaagad niyang kinuha ang phone at tinawagan ng secretary upang ito ang tumawag kay Dina. Sabihin mo may inihanda akong damit dito sa kondo. Sabihin mo sa kanyang dalhin ito sa office ko. Aniya, pwede niya namang dalhin yan tungo sa office niya pero kailangan niya talagang abalahin si Dina. Kailangan itong mapagod at magalit sa kanya hanggang sa ito na mismo ang sumuko at umalis sa buhay niya. Ayaw niyang may katulad nitong umaali-aligid sa kanyang teritoryo. Samantala, bisit naman si Dina habang daladalang uniforme ni Mateo sa kumpanya. Samantala hindi naman talaga nagdadala ng uniform ang lalaking yun. Ngayon lang, kung kailan may pwede itong alalain. Wala naman siyang dala kanina, bakit hindi niya nalang binitbit? Bubulong-bulong siya. Hanggang sa nakarating na nga siya sa malaking pinto ng office ni Mateo. At saktong pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang may kahalikan na naman si Mateo sa office. Sumilyap ito sa kanya habang patuloy nitong hinahalikan ng babae sa kandungan nito. Kaagad niyang naalala ang halik na nangyari sa kanila. Napaiwas siya ng tingin at kuyumang kamaon na nagtungo sa sofa ng office. Eto na po ang pinadala ninyo. Ilalagay ko na lang dito. Magpapaalam na po ako. Magalang ang tono niya sa kabila ng hayagang pakikipaglaplapan ng pinata sa isang babae. Can you just go out? Buliw ng babae. Napasinghap siya at namilog ang mga mata, kaya agad siyang umalis doon na nagmamadali. Kuyumang kamaon na binagtas niya palabas ang kumpanya. Talagang mapapatay niya sa inis ang Mateo na yon. Panay ang sulyap ni Dina sa pinto ng silid ni Mateo. Napansin niyang 7 na ng umaga ngunit hindi pa rin lumalabas si Mateo sa silid. Hanggang ngayon ay nandoon pa rin ito. Natapos na siya sa pagluluto ng agahan ngunit wala pa rin Mateo na lumalabas. Kaya hindi na siya nakatiis at nagtungo na siya sa silid ng lalaki. Lumabas ka na. Nakahanda ng agahan mo't malilate ka na. Natigilan siya nang malaman na nakahiga pa rin si Mateo sa kama. Napapikit ito at mukhang walang balak na bumangon. Kaya inihanda niya na lang ang susuotin nito at maging paliguan nito para pag nagpasya na itong bumangon ay may mga nahanda na at hindi na ito mga papa. Inihanda ko ng panliguan mo. Kung feeling mo hindi na nakakatamad pumasok, bumangon ka lang.
Aniya habang nakaharap sa closet at pumili ng mga damit. Kaya lang nagulat siya nang pagharap niya ay nakita niya si Mateo na naka-boxers lang at papalapit na sa closet. Agad siyang napaiwas ng tingin mula sa bato-bato niyang tiyan ng lalaki. Napatanong siya sa sarili kung bakit tumitig pa siya roon. Hinanda ko ng mga damit mo. Hindi mo na kailangang kumuha pa ng damit. Sansala niya dahil mukhang wala sa sarili si Mateo. Tsaka naninibago siya sa pagiging tahimik nito ngayon. Tumango ito at akmang tutungo sa banyo. Kaya lang ay muntik na itong matumba. Mabuti na lang at mabilis itong naagapan ni Dina at kaagad na nahawakan ang braso ng lalaki. Mateo! Bulalas niya. Namumungay ang mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Habang namimilog ang mga mata niya. Sobrang init mo! Patuloy niya sa gulat na mukha. Ngumisi ito. Yeah, I'm hot. Nagtagis ang bagang niya. Talagang nagawa pa nitong magbiro ng ganon. Hindi nakakatawa. Ani niya sa isipan. Bumalik ka na muna sa kama. Kukuha ko ng tubig at pamunas. Hindi ka na muna papasok ngayon. Tapos ay dinala niya ito sa kama nito at kaagad na siyang kumuha ng pamunas upang bumaba ang lagnat ng banata. Kaagad niyang inasikaso si Mateo habang nanginginig pa ang kamay nito dahil sa taas ng lagnat. Nakaramdam siya ng kaba para sa lalaki. Inumin mo muna to. Aniya sabay kuha ng gamot sa side table. Mabuti na lang at kompletong first aid cabinet nito at may mga gamot din pala dito sa lagnat at tubo at kung ano-ano pa. Umaasa kasi siya kanina na puros mga kondom ang bubulaga sa kanya sa first aid cabinet nito. Pero matino naman pala ang laman. Kaagad siya nagluto ng sinabaw na baka. Mabuti yun para sa may mga sakit o di naman kaya yung isda. Pero pinili niya ang baka at baka sakaling ganahan din itong kumain. Pagbalik niya sa silid ay payapa na ang tulog ni Mateo. Pagkatapos ay pinagpapawisan na. Hindi ganong kainit ang katawan ng lalaki at nang pakiramdam niya ang noon nito ay hindi na rin ganong kainit. Akmang babawiin niya ang kamay upang umalis na. Ngunit nagulat siya na hawakan ni Mateo ang kamay niya. Nakapikit pa rin ito, ngunit nagawa na magsalita. Don't leave, please. Nito na nagsusumamong boses. Ang sama-sama nito sa kanya pero heto pa rin siya. At siya pa talagang tumulong dito ngayon nagkasakit ito. Iniisip niya na lang na makakatulong yon sa kanya para mapunta siya sa langit balang araw. Bumuntong hininga siya at pinagbagyan ng hiling nito. Nanatili siya sa tabi ni Mateo. Napagod siya sa pag-aasikaso rito kaya sumandal siya sa headboard ng kama habang nakaupo sa gilid hanggang sa nakatulog na siya. Bandang 7 PM na nagising si Mateo. Maayos-ayos na ang pakiramdam ng binata at napalingon siya sa babaeng payapang nakatulog na sa tabi niya. Payapa itong nakapikit at malalim na ang pagkakatulog. Napalunok siya ng mapagmasdan nito. Hindi naman ito ang type niya, lalo na kung papaano itong manamit. Pero sa mga oras na ito ay ang ganda-ganda ni Dina sa paningin niya. Hindi niya lang inaasahan na ngayon niya lang ito napagtanto. Tumagilid siya sa pagkakahiga upang magkaharap sila ng babae. Hinawi niya ang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha nito. Umawang ang labi nito at napatingin siya roon. He already kissed that lips at nasasabi niyang hindi ito marunong humalik. But it makes him more aroused that time. He wanted to claim her that instant. Hindi niya lubos akalaing ganong kalambot at nakakabaliw ang labi ng dalaga. Unlike the girls that he kissed before. Kahit ginawa niya ito ng masama, tinulungan pa rin siya nito ngayon. Sa totoo lang, ay wala pang umaasikaso sa kanya sa tuwing nilalagnat siya. He always asked the maids to give him some meds. Kaya nga hanggang sa paglaki niya, ay may mga nakahandang gamot sa bahay niya dahil alam niyang kapag nagkakasakit siya, ay mag-isa niya lang ulit na aasikasuhin ang sarili niya. Bata pa lamang siya nang maiwan siya ng mama niya kaya hindi niya alam kung papaano ang pag-aalaga ng isang ina. At dahil doon, nagalit siya sa mga babae. Pakiramdam niya, lahat ng babae gagamitin lang din siya kaya inuunahan niya ng mga ito. Gagamitin niya rin ang mga babae para sa pansarili niyang kaligayahan. Pero, iba si Dina. Hindi man lang ito nagpakita ng interes sa kanya. Parati itong galit at mukhang mangangalmot sa tuwing magkaharap sila. Pero hindi niya inaasahang
ito pala ang pinakaunang babae na mag-aasikaso sa kanya ng ganito. Nang maalala niya na tauhan ito ng lola niya, ay biglang nagbago ang pananaw niya rito. Nanlamig ang mga mata niya at umiwas ang tingin kay Dina. The fudge! Dapat na yata kitang paalisin. Hindi ko na nagugustuhan ng mga iniisip ko. Ani niya sa sarili at napapasapo na sa noo. Huwag mo akong iwan. Natigilan siya na marinig ang boses ni Dina. Nang balingan niya ay nakapikit ang mga mata nito habang nagsasalita. Mukhang nananaginip si Dina. Mama, Papa, huwag niyo akong iwan. Nanginginig ang boses nito at ilang saglit ay tumulo ang luha. Hindi niya alam kung papaano napadpad si Dina rito sa kanila. Hindi niya pa kilala ang babae. Parang gusto niya na nga malaman ang naging buhay nito. Natigilan siya sa naisip. Nababaliw ka na. Bulalas niya at agad na bumangon. Liligo niya na lang yon. Sabado ng gabi, naabutan ni Dina na nagbibihis si Mateo. Base sa amoy ay mukhang nakaligo na at ngayon bis na. Kumunot ang noon niya. May business meeting pa rin ba ito ng ganoong oras? Niya sa sarili. 10 na kasi, late na. Anong ginagawa mo? Nakahanda ng dinner mo. Niya nakakunot ang noo. Bumaling si Mateo sa kanya. Inawi nito ang buhok pataas. Natigilan siya at kahit sa mga simpleng galaw nito ay ang lakas pa rin ang dating nito. Napakurap-kurap siya ng matauhan at lumunok. Hindi ako maghahaponan dito, may pupuntahan akong party. Namilog ang mga mata niya. Kung ganon, ay nagpakapagod lang siya magluto para lang iwan doon. Hindi naman pala ito kakain. Niya sa sarili. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa. Alam kong pasusundan lang din ako ni Lola sa'yo. Kaya I brought you something to wear. Here. Isang mamahaling brand ng damit ang nakatatak sa paper bag ng ibinigay nito sa kanya. Kunot ang noon na tinanggap niya iyon at sinilip ang loob na yon. Ano ba to? Niya tapos ay inangat ang damit sa ere. Isang backless na floral dress na medyo may kaiklian. Natigilan siya. Wear that. Nito habang inaayos ang relo sa harapan ng salamin. Masyadong maikli. Bulalas niya habang hindi pa rin makapaniwala habang hawak ang damit. Then magpaiwan ka. Pasusundan lang din naman ako ni Lola sa'yo kaya sasama ka pa rin kalaunan. Wala kang ibang masusuot kundi yan. Nagtagis ang bagang niya. Tama naman ito. Wala nga siyang choice. Kaya padabog niyang dinala ang damit sa banyo upang doon magsukat. Kaya lang na makita niya ang suot at kung gaano itong kaikli parang ayaw niya nang lumabas. Hey! Natigilan siya nang bigla na lang sumungaw ang ulo ni Mateo upang masilip siya. Hindi man lang ito kumatok muna. Ano ba? Baliw niya sa inis. Pero walang pakialam si Mateo sa galit niya. Nakatingin ito sa kanyang katawan ngayon. Hindi kaagad ito nakapagsalita. It suits well on you. Nito na wala sa sarili. Nakaramdam siya ng pag-init ng pisngi kaya kaagad siyang umalis doon. Kahit pa paano ay hindi naman sobrang ikli niyon. Saktong-sakto lang para takpan ang kalahati ng hita niya. Hindi lang talaga siya sanay na magdamit ng ganoon. Akmang kukunin niya ang sneakers niya na magsalita si Mateo. No way, Dina. Hindi ka magde-dress tapos naka-sneakers. Magmumukha kang tomboy na nakadress. Nito. Napangiwi siya sa sinabi nito. Here. Use this. Wala akong gamit pang babae rito kaya bumili na ako. Nito sabay bigay sa kanya ng pumps na kulay itim. Hindi siya makapaniwala na talagang bumili pa talaga ito ng mga gamit niya. Kahit alam nitong kasabot siya ng lola nito, ay nagawa pa rin itong tulungan siya sa damit niya. Ngali-ngali niyang sinuot ang pumps na binigay nito. Medyo nalilito pa siya kung papaano ikabit. Pero nagulat siya nang yumuko si Mateo. Ito na mismo ang nagkabit ng pumps niya. Aba, mas marunong pa ito kaysa sa kanya. Salamat, Ania. Let's go? Nito at nauna na sa kanya. Napalunok siya at kaagad na sumunod kay Mateo. Sumakay sila sa sports car patungo sa venue. Isang exclusive club ang pinuntahan nila. Sumunod siya kay Mateo nang mapansin na bumaba na ito ng sasakyan. Mabilis ang mga hakbang ni Mateo kaya hindi niya napigilang mapahawak sa kamay ng lalaki. Magulo ang dinaanan nila.
Kapag nalingat siya, baka hindi niya na makita pa si Mateo at baka hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Natigilan ng binata at napabaling sa kanya. Kita ang takot sa mga mata niya nang tingnan si Mateo. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Diosdado Asas from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa pakikinig. Who's that girl? Is she new? Ano pa ba? Paiba-iba naman ng babae yung si Baby Matt eh. Narinig yung mga bulungan ng mga babae sa paligid. Napalunok siya at parang ayaw nang mag-angat ng tingin. Dinala siya ni Mateo sa isang upuan. Stay here. Nito sa mga otoridad na boses. Tumango siya at kabado na tumingin sa paligid. First time niya lang na makakapasok sa mga ganito. Puros pag-aaral lang kasing inaatupag niya buong buhay niya kaya naninibago siya. Natanaw niya si Mateo na may kausap ng babae sa unahan. Nasa bar counter ang lalaki. Napayuko siya na mapagtantong hindi dapat siya naroroon. Nagiging sagaba lang siya sa lalaki. Hey girl! 4 na babaeng naka-party dress ang lumapit sa kanya. May kani-kaniyang inuming dala ang mga ito. Iniwan ka? Ani isa sabay sad face sa kanya. You're the new Mateo's toy, right? Ani naman ang mas matangkad sa 4. Kumanot ang noon niya. Ha? Hindi ko alam ang mga sinasabi ninyo. Biglang umupo sa tabi niya yung leader ng 4. Nagtawan ng 3. Huwag ka nang mag-deny girl, it's okay. Alam lang lahat na walang siniseryoso si Baby Matt. Lahat tayo pinaglalaroan niya lang. And that's fine with us. Kaya lang sa mukha mo, parang first timer ka. I feel bad for you. Ani leader ng 4 at nag-sad face pa. Ngayon niya na-gets kung anong ibig sabihin ng 4 sa kanya. Kaya iritadong napatayo siya bigla. Kaya lang nabuhos ng katabi niyang inumin na dala nito. Napasinghap ang 4. Oh my! Kaya lang tawanan ng sunod niyang narinig. Gulat na gulat pa rin siya ng pagmasta ng damit na suot. Oopsie, hindi sinasadya. Bakit kasi ang likot mo? Ayan tuloy. Ani ng isa. Hindi naman talaga sinasadya yun, kaya lang kapansin-pansin kasi nalasing na ang mga ito. Kung hindi lang lumapit ito sa kanya, hindi naman siya mababasaan ng ganon. What's happening here? Isang baritonong boses ang pumailan lang. Agad na napalingon ang lahat sa dumating. Nandito na si Mateo. May bitbit na iced tea. Agad itong ilapag iyon nang makita ang itsura niya. What did you do? Bulalas nito at binalingan ng mga gulat na babae. Hindi naman sinasadya. Natatakot na sambit ng isa. Nagtagis ang bagang niya at kaagad na umalis doon. In the first place, hindi niya na kailangang magpunta roon. Pwede namang hindi nasabihin kay Doña Elvira ang tungkol doon. At kapag nalaman naman ng Doña ay pwede naman siyang magsinungaling. Pero nagpaunto pa rin siya kay Mateo. Dina! Narinig niya ang boses ni Mateo sa likuran. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglapit sa sasakyan ni Mateo. Agad siyang pumasok doon. Balak niyang manatili na lamang doon hanggang sa maisip ni Mateo na umuwi na. Let's go home. Biglaan na lang nitong sinabi. Nagulat siya at hindi naman ito dapat umuwi ng ganong kaaga. Pero bigla na lang itong nag-offer ng ganoon. Simula noong party, tahimik na si Dina. Hindi na ito umimik. Iyon ang isa sa mga napansin ni Mateo. Pinahid niya ang basang buhok habang pinagmamasdan ng mga kinikilos ni Dina. Naglapag ng sinigang sa mesa si Dina, ngunit hindi mo na nagsalita. Lalo na nung nakita ni Chong nandyan na siya sa labas at nakita niya nang nakaredy na ang hapag. Hindi ka ba kakain? Natigilan si Dina at binalingan siya. Umiling lang ang babae at nagpatuloy sa pagpasok sa silid. Hanggat sa natapos ito sa lahat ng gagawin sa bahay ay wala pa rin itong imik. Hindi ako makakapasok ngayon. Yes, reschedule mo na lang ang meeting ngayon. Aniya sa sekretary niya. Maging ang sekretary nagulat din.
Ngayon lang niya iyon nagawa. Maging siya hindi alam kung bakit niya yung ginawa. Talagang nag-absent pa talaga siya para lang saan. Hanggang sa namalaya niya na lang na nagluluto na siya ng pasta sa gabi. Mga bagandang 8:00 umuwi si Dina dahil iyon ang out nito. Kaya nang pag-uwi na ito ay kaagad niya itong pinigilan. Can we eat together? This time? Agad niyang sansala sa pamamaalam nito. Natigilan si Dina. Bakas sa mga mata ang pagkalito. Tila maging ito ay nagulat sa biglaan niyang pangyayari ito. Hindi ka kumain kanina. I cooked a lot now, baka masira kapag ako lang mag-isang kakain. Palusot niya. Napansin naman niya ang pagbuntong hininga ng babae na animoy kahira para rito ang offer niya. Okay. Nito sabay marahang tango. Napangiti siya nang marinig ang sinabi na to. Mabuti na lang at pumayag. 99% ang paniniwala niya kaninang hindi papayag si Dina at mapapanis ang niluto niya. 1% na papayag ito. Pero ngayon, pumayag ito. Hindi siya makapaniwala. Sa countertop niya inayos ang 2 plato at nilagyan ng pasta ang plato ng dalaga. Natigilan ito dahil hindi naman ito inaasahang siya na mismo maglalagay niyon sa plato nito. Agad na nag-iwas ng tingin si Dina at nagsimula ng kumain. Salamat sa pagkain. Nito nang mabilis nitong natapos ang pasta sa sariling plato. Nagmamadali itong sumubo na animoy may humahabol. Naramdaman niyang umiiwas si Dina. Kaagad na nawala si Dina sa harapan niya at hindi niya pa man nasisimula makipag-usap dito. Marami siyang gustong sabihin at gusto niyang mag-sorry ulit nang dalhin niya ito sa party at nangyaring hindi kaaya-ayang bagay na yon. Kinabukasan ay ganon ulit si Dina. At kung kaya ni Dina na hindi siya pansinin ng ilang araw para sa kanya, ay para iyong parusa. Kaya hindi na siya nakatiis at kaagad niyang tinawagan ng lola niya. At least, ang lola niya ay marami ng experience. Idagdag mo pa na babae ito kaya't maiintindihan nito ang totoong saloobin ng mga babae. Who is that lucky girl, iho? Can I talk to her? Bakas ang excitement sa boses ng kanyang lola. Nola, hindi mo pa siya kilala. Bulalas niya nang bigla na lang mag-suggest ng gano'n ng abuela. Okay, but soon I hope I can talk to her. Ipakilala mo naman ako, iho. Lambing ni Lola Elvira. Soon la, kapag okay na siya at kausapin niya na ako. Aniya. Marami pang mga advices ng kanyang lola. Isa sa advice nito na parati niyang ipagluto yung girl. Pagsilbihan ito at mag-sorry rito ng paulit-ulit. Sa kabilang banda naman, ay sobrang saya ni Doña Elvira na bigla na lang tinawagan si Dina. Sa wakas, in love na si Mateo. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng matanda. Halata sa boses nito ang saya at excitement. Habang siya inaantok na pinagmamasan lang ang kisame ng silid niya sa kanyang maliit na apartment. Ang maganda po yun, aniya sa walang ganang boses. Pagod siya at wala na siyang balak pang pag-usapan ng tungkol sa lalaking yon. Kaya nga, mabuti naman at sa wakas ay hihinto na siya sa mga kalokohan niya. Aba malay natin na mapatinunan ng babaeng to ang apo ko. Hulog talaga siya ng langit. Ani ng Donya sa masayang boses. Napangiti siya habang pinakikinggan ng matanda. Mahihimiga ng pag-asa sa boses nito. Lalo na ngayon na mukhang magbabagong buhay na nga ata si Mateo. Kaya lang sa isip ni Dina, sino naman kayang babaeng yon? Wala naman siyang narinig na kung sino na nilalapitan ni Mateo. Lahat naman kasi ng babae ay nilalapitan ni Mateo. Kahit yata yung poste basta't may palda ilalapitan itong babaerong Mateo na to. Kaya lang, ang nakakapanibago nga ay yung bigla na lang itong magtatanong ng pagkain pwedeng iluto para sa babaeng yon. Talaga magtanong pa ito sa lola nito para doon. Maging siya ay na-curious. Itong mga nagdaang araw kasi ay ayaw niya nang ma-involve pa kay Mateo matapos yung nangyari sa party. At napagkamalan pa siyang isa sa mga babae ni Mateo. Naiinis siyang isipin ang tungkol doon. Kaya lang, pinasok niya na to. Kaya't wala nang atrasan to. Sana nga'y magseryoso ng lalaking to para makaalis na siya doon. Kaya lang nang isipin niyang may ibang babae nang makakasama si Mateo at seseryosohin ito, ay tila may kung anong kakaibang pakiramdam na sumulpot sa kabutunan niya. Kaya lang hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Sinampal-sampal niyang pisngi at ilang beses na napapailing. Gaga, ano bang iniisip ko?
Hindi naman importante yon. Niya bigla. Napabuntong hininga siya. Ang importante ngayon ay makahanap si Mateo ng babaeng magpapatino rito. Nang sa ganon, matapos itong lahat, makapagpatuloy na siya sa buhay niya. Nandito na natigilan si Dina na mapapansin na walang babae sa office ngayon. Usually kapag dumarating siya ay may kahalikan si Mateo sa desk nito. Pero ngayon, walang babae roon. Ilagay ko na lang tong mga pambalit mo sa closet mo. Patuloy niya at nagtungo sa bedroom ng office ni Mateo. Tumangula ang lalaki kaya't nagpatuloy na siya. Ilang araw na rin itong silent treatment niya kay Mateo. Ayaw niya sanang gawin pero ayaw niya na ulit matawag na babae nito. Tsaka nagtataka rin siya kung bakit big deal sa kanya ang ma-involve kay Mateo. Nakalagay sa basket ang mga pinugubaran ni Mateo. Kahit labahin na iyon, ay bango pa rin yun. Ani mo ay bagong laba lang. Nagtagis ang bagang niya. Aba, talagang nagawa niya pang purihin pati ang labahin ni Mateo. Bulalas niya sa sarili. Pakiramdam niya ay malala na siya. Kaagad siyang lumabas matapos na ilagay sa paper bag ang labahin ng binata upang sa kondo ito maglaba. Dina, let's eat. Kararating lang ng pagkain. Ani bigla Mateo. Akmang lalabas na sana siya ng opisina. Ngunit natigilan siya at napabaling sa binata. Nakita niya nakaayos ng mga pagkain at pandalawahan ang nandoon. Halatang sinadyang i-order yon para sa dalawa. Sit, Dina, bago pa lumamig ang pagkain. Ulit ni Mateo sa baritonong boses. Itinaas ang binata ang kutsara sa kanya. Ani mo'y wala na siyang karapatang tumanggi roon. Kaya napilitan siyang lumapit upang abutin ang kutsara mula kay Mateo. Salamat. Ani at ngali-ngali na umupo sa kabilang sofa. Mabuti na lang at may mga blinds naman ng opisina kaya't hindi nakikita ng nasa labas ang nangyayari sa loob. Baka pag-usapan pa ang tungkol sa pakikipagsabay ni Mateo sa pagkain kasama ng katulong nito. Katulad na nakagawian na nagmadali ulit siyang kumain at mabilis na natapos para hindi na humaba pa ang interaksyon na lang dalawa. Nabusog ako, salamat sa pagkain. Aniya sa lalaki bago siya sumibad ng walang lingon-lingon. Hindi niya na hinintay pa na makapag-react pa si Mateo. Hindi niya maiwasang hindi isipin na parang nagbabago na si Mateo. Hindi naman talaga ito nagyaya sa kanyang kumain sa office. Tsaka wala na itong kinakalantaring babae sa office nito. Isang malaking himala iyon na hindi niya maipaliwanag. Oh, talagang hulog na si Mateo sa babaeng yon. Kung kaya't naapektuhan na nito ang buong pagkatao ng binata. Baka nga seryoso na ito sa babaeng yun. Napahawak siya sa dibdib ng makaramdam ng kirot doon. Para saan naman ang kirot na yon? Nagtataka siyang sambit sa isipan. Nagtungo siya sa kondo at naglaba ng mga damit ng binata. Wala na rin kasi siya nakikita mga lipstick sa damit ni Mateo. Masasabi niya na bang isa iyong malaking achievement? Isang umaga hindi na nakapagluto si Dina dahil naabutan niyang si Mateo na mismo ang nagluluto sa kusina. Aba, animoy wala itong balak na pumasok sa araw na yon. Napansin niyang parati na lang itong uma-absent. Sinilip niyang niluto ng lalaki. French cuisine ang nakita niya sa countertop. Mula sa silid ay amoy na amoy niya ang mga sangkap sa kusina. Natatakam na siya sa amoy pa lamang. Ilang saglit ay hindi na siya nakatiis at lumapit sa lalaki. Gusto niyang tumulong dahil sa totoo lang, trabaho niya naman talaga yon. Tapos niya sa paglilinis at pagmamop ng sahig ay nagtungo kaagad siya sa lababo upang hugasan ang mga ginamit ni Mateo. Leave that, Dina. I can take care of that. Go sit on the stool. Sabi ni Mateo nang mapansin siya sa lababo. Pero hindi siya nakinig. Kahit si Mateo rin naman kapag sasawayin niya na ngayon dito hindi ito makikinig sa kanya. Kaya magbibingi-bingihan na lang din siya. Dina? Anito at bigla na lang inagaw ang sponge sa kamay niya. I said, leave that dishes to me. Nagtagis ang bagang niya. Trabaho ko to. Trabaho ko na rin to ngayon. Ako ang gumamit ng mga yan, hindi ikaw. Magpahinga ka na at maupo na lang doon. Listen, Dina. Git nito at yumuko sa kanya. Napatingala siya dahil sa tangkad nito kaya iritado siyang umalis at kumuha na lang din ng pamunas para kahit papaano ay makapagpunas-punas naman siya ng mga furnitures. Kesa naman hayaan niya na lang itong magugas tapos nakaupo lang siya.
Ito ang amo at siyang katulong, hindi pwedeng baliktad. Kaya lang, ilang saglit ay binawi na rin ni Mateo ang pamumunas mula sa kanya. You're not listening, Dina. I said sit. Kumunot ang noo niya sa narinig mula rito. Bakit? Bawal na ba ako magkikilos? Trabaho ko naman to, katulong ako. Nawalsa si Mateo at pinagmasdan siya. Agad siyang napaiwas ng tingin. Natutunaw siya sa uri ng tingin nito. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Fine, let's wipe everything here. Together. Ani ng binata, sarkastikong lumapit sa kanya at pareho nilang hinawakan ng pamunas. Kaagad siyang lumayo. Ano bang problema mo? Eretadong balalas niya. I just want you to relax pero hindi ka nakikinig. Katulong ako, diba? Giit niya. Amo mo ko. At lahat ng sasabihin ko, susundin mo but you're not listening. Natigilan siya sa naging dahilan ni Mateo. Nagtagis ang bagang niya na umalis na lamang doon. Para siyang maiiyak na nagtungo na lang sa guest room at doon nagkulong. Napabuntong hininga si Mateo. Nakita niya ang reaksyon ni Dina. Nakaramdam siya ng guilt doon. Ang gusto niya lang naman ay mag-day off si Dina pero hindi niya masabi dahil parang ayaw niya rin na mawala ang babae sa kondo niya. Gusto niyang nakikita ito sa kondo niya at hindi niya maintindihan ang sarili. Kaya nga sinisikap niya siya na gumawa ng lahat ngayon. Pero ayaw namang makinig ng babae. Ilang saglit ay may nag-doorbell. Siya na rin ang nagbukas niyon. Nagulat siya nang makita ang Lola Elvira niya. La? Aniya na namimilog pa ang mga mata. Oh, iho! Hello, my grandson! Ani Donya sabay yakap kay Mateo. Tapos ay pumasok na ang Donya. Saktong-sakto at nakita ni Donya kung ano-anong pagkain sa countertop. Oh, Dina cooked a lot today. Sinong darating? Nagtataka na tanong ni Donya. Nagkibit balikat siya. Wala la. Tsaka ako nagluto. Kumunot ang noo ni Donya. Dahil ngayon lang narinig na nagluto ang apo. Where's Dina? Nasa kwarto po. I cooked for us today. Hindi na muna siya magtatrabaho ngayon. Paliwanag niya sa matanda. Natigilan si Donya. You cooked for her? Kaya ka ba nagtatanong sa akin noon dahil kay Dina? Hindi naman makapaniwalang usisa ni Donya Elvira. Ngali-ngali namang tumango si Mateo. Yes, I guess. Hindi maalis ang ngisi sa labi ni Donya Elvira habang pinagmamasdan ng dalawa na nakaupong magkatabi sa sofa. Kumain silang magkasabay. Rice? Ani Mateo at nilagyan ng plato ni Dina. Natigilan naman si Donya Elvira at pinagmasdan ng mga kinikilos ng dalawa. Napangiti naman ang matanda bago nagawang sumubo ng pagkain. Kung hindi nagpunta roon si Elvira ay hindi niya malalaman na matagal na palang na-solve ang problema niya. Kahit hindi sabihin ng dalawa, ay nakikita niya sa mga itong may something nang namamagitan sa dalawa. Lalo na ang apo niyang si Mateo na hindi makakapagpigil at nagpapakita ito ng hindi sinasadyang soft side ito kay Dina. Matapos silang kumain, ay sila na lamang ni Dina ang naiwan sa sala. Magaan sa pakiramdam ni Donya Elvira na nakikitang napunta sa mabuting babae ang kanyang apo. Kung alam lamang ni Elvira na si Dina ang maaaring makakapagbabago kay Mateo ng ganito, abay sana noon niya pa pinaglapit ang dalawa. Tila tadhana ang gumawa ng paraan upang makilala nila si Dina. May kakaiba po kay Mateo. Hindi na ho siya nagdadala ng babae sa office niya. Tsaka hindi ko rin po malaman kung sinong babaeng maaaring nagugustuhan niya pero mamanmanan ko pa rin po siya. Tsaka no need iha. Mukhang may ideya na ako kung sinong babaeng yun. Putol ni Donya Elvira sa sasabihin pa sana ng dalaga. Natigilan si Dina. Saglit na napaawang ang labi ng dalaga ngunit kalaunan na nagbitiw ng tipid ng ngiti. Kung ganun tapos na po ang trabaho ko rito. Maaari na po ako magtungo sa probinsya at magsimula na mag-practice teaching. Dapat masaya siya, ngunit taliwas ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Gusto mo ba talaga magtungo na kaagad sa probinsya? Gulat na sambit ni Donya Elvira. Hindi ba pwedeng magstay ka muna rito ng ilang saglit? Nanatili pa rin ang ngiti sa labi niya nang tingnan ng Donya. Kailangan ko na pong asikasuhin yung kaagad. Gusto ko pong magturo.
Lumaylay ang balikat ni Doña Elvira. Sa pagkakataong yon ay balisang makikita sa mukha ng matanda. Kung kailan kasi nalaman niyang may kung ano-ano sa apo niya at kay Dina, ay saka naman lalayo ang dalaga sa apo niya. Ito na dapat ang pagkakataong yon. Matagal niya na itong hinihintay. Pwede naman tayo maghanap ng paaralang pwede mong. Doña Elvira, salamat po. Pero hindi po pwede. Kailangan ko pong magsimula sa mababa. Gustong-gusto ko rin pong ma-experience ang bagong environment sa probinsya. Putol niya. Dahil tiyak niya kung sino-sino na naman ang kakausapin ng Donya upang hindi na siya mahirapan at magpunta pa sa probinsya. It's cheating at ayaw niyang mangyari yon. Gusto niya sa malinis na paraan niya makuha ang gusto niya. At dahil inabot ng 11 PM ang Donya doon, kaya napagpasyahan niyang doon na sa guest room. 3 ang silid ng kondo. At pwede naman si Donya sa kabila, ngunit nagulat siya sa sunod na sinabi nito. Uuwi na ako, may mga dapat kasi akong puntahan ng maaga. Hindi pwedeng dito ako magstay. Tsaka Iha, matulog ka na rito. Madilim na patungo sa apartment mo. Akala niya pa man din ay doon ito matutulog. Nang gabing yon ay umuwi na nga si Doña Elvira nang sunduin ito ng driver nito. Nagkatinginan sila ni Mateo nang makaalis ng matanda. Tumango siya at akmang lalampasan na ito. Pupunta ka ng probinsya? Natigilan siya sa pagpasok sana sa guest room. Ngali-ngali siyang lumingon kay Mateo. Oo, baka next month o baka next week. Hindi ko lang alam kung kailan. Kapag okay na ang lahat, maybe ganon? Aniya at nagbitaw ng tipid ng ngiti. Pero may trabaho ka pa rito. You said you're my personal maid. Natigilan siya na may kakaibang tono siyang nahimigan kay Mateo. Ani mo'y may pinapahiwatig itong kung ano sa bagay na yon. Pero pwede ako magbitiw. Iyon ang usapan namin ni Doña Elvira. Gate niya. Bakas ang pagkalito sa mukha niya. Is that all? Tapos na bang pagmamanman niya sa akin? Wala na? Tapos na kayo? May sarkastikong ngisi na biglang sumilay sa labi ni Mateo. Kumunot ang noon niya. Ano pang ibig mo sabihin? Totoo namang pinamanmanan ka ng lola mo sa akin. Pero hindi itong orihinal na plano ko. Aaminin ko may kinalaman nga ako dito dahil pumayag ako sa gusto niya. Pero tapos na to ngayon. At huwag ka mag-aalala. Dahil hindi na kita. Then keep going. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman sa akin. Stay here. Huwag kang umalis. Natigilan siya sa sinabi nito. Dapat ay masaya itong sinabi niyang aalis na siya at doon lulubayan niya na ito. Pero biglang sasabihin nito ngayong magstay siya doon? Para ano? Bakit? Anong iniisip nito? Kung ano-ano ng katanungan ang nabuo sa isipan niya. Hindi niya maintindihan ang rason ni Mateo kung bakit mas pipiliin itong manmanan niya pa ito. Ano bang sinasabi mo? Tapos na ang lahat. Dapat magpasalamat ka pa dahil pinatigil na ng lola mo ang lahat. Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nanginginig ang boses niya sa huling salitang binitawan. Yung babaeng nagugustuhan ni Mateo, pwede na nitong makasama sa kondo na yon. Pwede na nitong ibahay ang babaeng yon kung gusto nito. Kaya lang napamura siya sa sarili nang maramdaman ang biglang pagkirot ng puso niya. Ano yun? Bakit nararamdaman niya iyon ngayong naiisip niyang malaya na si Mateo na makasama ang babaeng totoong mahal nito? Nababaliw na ba siya? Aniya sa sarili at parang gustong pagtawanan ng sarili. Gawin mo na ang gusto mo. Wala na akong pakialam doon. Wala nang mga matang susunod sa'yo na magsusumbong sa lola mo. Wala nang human CCTV dito sa kondo mo. Aniya at nagbitiw ng mapait ng ngiti. Napangingos ito. Ganun lang kadali? Tumango siya. Oo. Siguro hanggang dito na nga lang ito. Siguro, ito na magsisilbing pagpapaalam niya sa lalaki. Napamura muli siya sa sarili. Bakit ba ganito kabigat ito sa pakiramdam? Hindi kasi dapat ganito ito. Natanaw ni Mateo ang lola Elvira niya sa malaking terasa ng mansyon. Umiinom ito ng tsaa at payapang pinagmamasdan nito ang mga halaman sa hardin sa baba. Sa kondo pa lang ay tinawagan niya na ito at sinabing darating siya roon at gusto niya makipag-usap. Kaya nga kaagad siya nitong napansin na makaakyat siya sa taas at nakarating siya sa terasa. Mateo, iho,
Nagbitiw ng mag-aangiti si Lola Elvira. Napalunok siya at kaagad na lumapit sa matanda. Niyakap siya nito bago siya naupo sa katapat na upuan. What is it, iho? Hindi ka makikipagkita sa akin kung hindi importante. Ano ba to? Nakangiting usisa ng kanyang lola. Nagbitiw siya ng malalim na paghinga bago nagsalita. It's about Dina. Panimula niya. Agad na umayos ang upo si Lola Elvira at mas lumawak ang ngisi sa labi. Kumunot ang noon ni Mateo nang mapansin ang kakaibang reaksyon ng kanyang lola. What about Dina, iho? Ani Elvira. Tumikim si Mateo. Gusto kong ipagpatuloy niyang pagiging personal maid ko. Mag-iisang buwan pa lang siya tapos biglang sasabihin niyang tapos na ang trabaho niya at pupunta na siya sa probinsya para maging teacher. Desisyon niya yon, iho. Naging personal maid mo lang naman siya dahil pinilit ko siya. After all, it was all because of me. Wala naman siyang kinalaman doon. At tapos na ang pinapagawa ko sa kanya. To spy on me. Putol niya sa paliwanag ng lola. Napakurap-kurap si Elvira at nakaramdam ng guilt sa bandang iyon. Well, I'm so sorry, iho. I just want to secure your future. Ayokong balang araw ay may gagawin kang ikakapahamak mo. I don't care about my future or whatever. Gusto ko lang sabihin hindi pa tapos si Dina sa trabaho niya sa akin. She can spy on me. Kahit kailan niya gusto. She can do whatever she want. Kung gusto niya maging teacher, I can recommend her to someone I know. Yung dito lang, malapit. Aniya. Napangiti si Doña Elvira. Ayaw mo siyang lumayo, iho? Tama ba ako? Natigilan si Mateo. Matagal bago nakapagsalita. Maybe. Kasi nasanay na ako sa trabaho niya. Nasasanay na akong may katulong sa kondo. Na may nag-aasikaso sa akin. Pag umuwi ako. Natulala si Mateo. Aaminin niyang totoong nasasanay na siyang nandoon parati si Dina sa kondo niya. Na may nag-aasikaso sa mga kailangan niya at sa kanya mismo. At ayaw niya ring lumayo pa ito. Parang nahihirapan siyang isipin na aalis ng babae. Ayaw mo siyang umalis? Gusto mo pa siyang parating nakikita? Gusto mong nandyan lang siya parate sa malapit? Yung parati mong nararamdaman ng presensya niya? Sunod-sunod ang mga naging tanong ni Doña Elvira habang nakamasid sa apo na nagpapatulala na sa mga oras na ito. Kita ni Doña Elvira na maging ang binata ay nalilita na sa nararamdaman nito. Kalaunan, ay litong nag-angat ng tingin si Mateo sa kanyang abuela. Bakit? Bakit ka nararamdaman niyang lahat ng nabanggit mo, La? Aniya na wala sa sarili. Napangiti si Lola Elvira. Siguro kasi mahal mo na siya. Hindi mo lang agad na napansin. Napatulala siya. Mahal? Mahal niya si Dina? Naitanong niya sa isipan. Samantala, nagliligpit na si Dina ng mga gamit niya. Ilang araw na lang ay tutungo na siya sa probinsya. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik ng syudad. Kung doon siya papalarin, ay tsak na doon siya mamamalagi habang buhay. Hindi na siya nagtungo pa sa kondo ng araw na iyon. Iyon na rin kasi ang araw na natapos na ang trabaho niya para kay Doña Elvira. Wala na siyang rason para magbalik pa sa kondo. Ilang saglit ay biglang may kumatok sa pinto niya. Inaasahan niya ang truck na iyon na siyang paglalagyan niya ng mga kagamitan niya upang makalipat ng mga iyon sa truck container. Kahit magkano pa iyon, dadalhin niya mga gamit niya sa probinsyang pupuntahan niya. Andito na po kayo. Natigilan si Dina nang hindi ang tauhan ng truck ang nandoon kundi si Mateo. Nakasuot ito ng itim na shirt at faded jeans. Halos yumuko ito sa may pinto dahil sa tangkad. Sa isang kurap lang ay nakapasok si Mateo at huli na nang mamalayan niyang inisang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa. Hinawakan nito ang panga niya at inangat upang angkinin ng walang paalam ang mga labi niya. Hindi siya nakagalaw dahil sa pagkagulat. Hindi na siya nakakurap at nanatili na lang na namimilog ang mga mata. Gumalaw ang mga labi nito at umaasang tutugon siya, ngunit nanatili siyang estatwa. Hanggang sa humiwalay ito at tinitigan siya ng malapitan sa mga mata niya. Bakit siya hinalikan ni Mateo? Bakit parang nagwawala ang puso niya dahil lang sa halik na yun? Bulalas niya sa isipan. Please don't go.
I love you. I'm begging you, please don't go. Nito sa namamaos na boses. Hindi pa siya nakaka-recover sa halik. Tapos ay sinundan pa ng confession nito. Hindi niya na alam kung papaano pa iproseso iyon sa utak niya. Isang tulad ni Mateo, na hindi makontento sa isang babae. Biglang sasabihin sa kanyang mahal siya. Para siyang nananaginip. At saka, bakit parang natutuwang puso niya sa nalaman? Nagtatakang bulalas niya sa sarili. Ilan kaming sinabihan mo niyan? Niya na hindi pa rin kumbensido. You. Only you. Mabilis itong sagot nang walang pag-aalinlangan. Napakababaera mo tapos kung sino-sinong kahalikan mo sa office. Tapos sasabihin mo ngayon. Humakbang palapit si Mateo at hinawakan siya sa pisngi. It's okay if you doubt me now. Dahil babaero ako at yun ang pagkakakilala mo sa akin. Pero please, give me a chance. Give me a try. Just this once, Dina. Natulala siya. Napakalapit ang mukha ni Mateo sa kanya. Parang hindi siya makahinga dahil sa tensyon. Tila sinasalang siya sa hot seat at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit pinili niyang sundin ang puso niya at gusto nitong pagbigyan ng binata. Hindi dahil iyon ang kailangan kundi dahil iyon ang gusto ng puso niya. Tumango siya ng dahan-dahan. Natigilan si Mateo. Tila maging ito ay hindi nakalang papayag siya. Nang matauhan ito ay kaagad siyang niyakap sa tuwa. Halos umangat siya sa sahig dahil sa pagkakayakap sa kanya. Napangiti ang kaibigan ni Donya nang marinig ang balita na talagang nagkatotoo nga ang pinangarap ni Elvira na magkaroon ng girlfriend na totoo ang apo. Kulang na lang itawagan lahat ni Elvira ang mga kakilala upang magpa-party sa mansyon niya. Masayang-masaya siya, talagang hindi inaasahang ang mabait na si Dina ang naging girlfriend ng apo. Matagal niya nang gine-gatekeep itong si Dina sa mga lalaki dahil nga mabait at natitiyak niyang magiging magaling na asawa. Talagang hindi ko inasahan ito, Robina. Mabuti na lang at hindi ka agad nakahanap ng babae si Mateo. At ngayon nagtatakda pala talaga siya sa mabait na alaga kong si Dina. Napatingin sa kawalan si Elvira na animoy nangangarap ng gising. Mabuti naman at hindi naisip ng asawa mong isa lang sa fixed marriage ang apo mo. Nakita mo naman na naging failure ang nangyari sa anak mo. Bumuntong hininga si Robina at napapailing. Ngunit, hindi mawala ang ngiti sa labi ni Doña Elvira. Kaya nga, masaya ako na kaligtas ang apo ko sa bagay na yon. Napangiti na rin si Robina. Mabuti na lang at ganon. Aba, sana'y magtagal sila at sana'y sa huli ay sila ang maikasal. Ipagdarasal ko iyon, Elvira. Salamat, Robina. Isama mo na rin sa dasal mo na kung sana'y hindi na makialam ang asawa ko sa bagay na to. Sana tigilan niya ng tungkol sa fixed marriage na yan. Kung gumana man yan sa aming dalawa, sana'y isipin niya rin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay gagana iyon. Ani ni Elvira na may mababakas na pag-aalala sa mga mata. Masasabi ni Elvira na nagkataong sinuwerte lang silang dalawa ng kanyang asawa dahil nagkataong sila talaga para sa isa't isa at naging daan lamang ang fixed marriage roon. Pero hindi naman ganoon ang nangyari sa kanyang anak at sa asawa nito. Sa huli, naging produkto ng broken family ang kanyang apo. Lumaki kasama ang ama nito si Mateo. Dinala sa ibang bansa at hindi niya alam kung anong naging buhay ni Mateo roon. Dahil noong bumalik ito at ganito na kagwapong binata ay napakalaki na ng ipinagbago nito. Matalino at magaling nga itong mag-handle ng negosyo. Iyon ang mas nakakamangha rito. Kaya lang, mamamangha ka rin sa pagiging babaero nito at mahilig maglaro ng babae. Hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit naging ganoon ang apo niya gayong matino naman ang ama ni Mateo at hindi kailanman iyon nakipaglaro ng apoy sa iba't ibang babae. Sana'y gawin na agad ni Mateo ang engagement party. Baka magbago pang isipan ng alaga kong si Dina. Baka may mangyaring hindi maganda sa dalawang yon. 100% pa naman na boto talaga ako sa kanya para sa apo ko. Excited na sambit ni Elvira habang nakatulala pa rin sa kawalan. Desisyon na nilang dalawa yon, Elvira. Hindi na natin sila dapat na pangunahan pa. Malaki na sila. Ani Robina. Tumango-tango si Elvira at napagtantong tama nga naman si Robina. Samantala, nagulat naman si Mateo nang biglang dumating sa office niya si Kristen. Ang ex niyang matagal niya nang iniwan dahil masyadong demanding at clingy. At isa pa,
Hindi niya naman talaga mahal ang babaeng yon. Nagustuhan siguro, oo, dahil sexy, wild sa kama, hindi na virgin at open-minded daw. Pero kalaunan nakakasakal ng ugali nito kaya naghiwalay rin sila. Finally, Mateo, nagkita rin tayo. Pupunta kami ng friends next month. Mukhang hindi na kita makikita pa kaya sinadya kita rito sa office mo. Malambing ang boses ni Kristen. And why is it, Kristen? Kumunot ang noon niya. Anong importanteng bagay ang kailangan nito para sadyain pa siya nito? Niya sa sarili. I want you back, Mateo. Nanginginig ang boses ng babae. Natigilan siya. What the hell did you say, Kristen? Please, bumalik ka na sa akin. Pwede pa naman siguro natin ibalik yung dati, diba? Naghiwalay lang naman tayo dahil naging clingy ako. Pero nagbago na ako ngayon at pangako hindi na ako katulad ng dati. Nagtaas pa ng kamay si Kristen na animoy nanunumpa. Kung makapagsalita itong si Kristen ay animoy nag-a-apply lang ng trabaho at nangangakong hindi napapalpak. I'm not interested, I'm sorry. Ani at tumalikod. But please, Mateo, I can do whatever you want. You like how wild I am in bed, right? Yun ang dahilan kaya naging tayo. Ganun pa rin naman and I still like you. Napapikit siya ng mariin sa mga narinig kay Kristen. Huwag mong ibaba ang sarili mo, Kristen. Have at least a little decency to yourself. Ani ang nagtagis ang bagang. Natulala si Kristen na talatang hindi nito tanggap ang naging tugon niya. Mateo, you heard me. I still like you. Pwede pa tayong magkabalikan. You heard me, right? I'm still right here, oh. Mateo, please. Maging tayo ulit. Get ni Kristen na animoy na babaliw na. Hanggang sa lumapit ang babae at huli na nang mapagtanto niyang hinalikan siya nito. Sakto namang pumasok si Dina sa office. Naabutan ng dalagang paghahalikan ni na Mateo at ng babae. Muntik niya nang mabitawan ng bitbit na damit na dadali niya sana sa closet upang idagdag sa mga gamit nito sa opisina. Kaya lang, iba palang maaabutan niya. Kagad siyang napaatras at animoy pinipilipit ang dibdib niya sa pagkakataong yon. Parang ang hirap huminga. Umaasa siya sa sinabi ni Mateo na siya lang. Pero a cheater is always a cheater. At eto nga nakabalandra ang ebidensyang yon sa harapan niya. Wala nang iba. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili. Sino ba naman kasi siya para pigilan ng isang katulad ni Mateo? Manang siya manamit, hindi tulad ng mga babae riyan na dumidikit kay Mateo. Isang malaking himala na nga kung biglang magbago si Mateo para sa kanya. Ang nakakatawa lang dito ay naniwala siya sa mga kalokohang sinabi ni Mateo. Kagad siyang umalis doon at hindi alam ni Mateo iyon. Hindi nito na malayang nakapasok at nakalabas na siya. Ayaw niya nang patagalin yon. Ayaw niya nang makita pa ang ibang gagawin ng dalawa. Magmumukha lang siyang tanga roon. Marunong din naman siyang maawa sa sarili kahit papaano. Bandang hapon nang makita ni Doña Elvira si Dina. Kaya lang imbes na sayang makita niya sa mga mata ng dalaga ay nakita niya ang lungkot noon. Nasa isang coffee shop sila nang tawagan siya ni Dina na makipagkita ito sa isang coffee shop malapit sa company building. Oh, ayos ka lang? Parang may sakit ka, iha. Ani Donya, umiling siya. Wala po akong sakit, Doña Elvira. Pasensya na po kung hindi po ako sa mansyon yung nakipagkita. Nag-abala pa po kayo magpunta rito. Ngumiti si Elvira. Ayos lang, iha. Ano bang atin? Kita ang excitement sa mukha ng matanda, gayong wala naman itong alam sa lahat ng nangyayari ngayon sa kanila ni Mateo. Tutungo po ako sa probinsya. Matutuloy po ang alis ko. Aniya, natigilan si Doña Elvira. Alam ba ni Mateo ito, iha? Umiling siya. Hindi po at ayoko na rin pong ipaalam pa sa kanya. Hihingi sana ako ng pabor na kayo na po sana ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Pipigilan niya lang ako at sinabi ko na yun sa kanya. May naging problema ba sa inyong dalawa, iha? Natigilan siya. Unang tingin, alam na kaagad na may nangyaring hindi maganda sa kanila ni Mateo. Kita naman sa mukha niya. Kaya lang hindi niya pwedeng aminin dahil alam niyang masasaktan lang si Doña Elvira kapag nalaman nito ang tungkol sa apo nito. Nagustuhan ko na po si Mateo noong mga panahong una ko siyang nakita. Mahirap siyang ignorahin. Kaya't doon nagsimula ang lahat. Kwento niya habang naiiyak.
Iyong mga away nila ang naging tulay upang mas maging malapit sila ng lalaki. Hanggang sa hindi niya naasahang lalalim pa iyon at sa huli, magiging pagmamahal pala iyon. Ngayon ko lang din naranasan ng magmahal at masaktan ng ganito. Mas mabuti pa yata ang physical na sugat kaysa sa emosyonal na sugat. Nagbitaw siya ng mapait na ngiti. Napaiyak si Doña Elvira sa pagkakataong to. Iha, ano ba talaga ang nangyayari? Nanginginig ang boses ng matanda. Sorry po, Doña Elvira. Pasensya na po kayong lahat. May malalim na rason po ako kaya ako aalis. Kung may mga dapat na sumagot ng mga tanong ninyo, iyon na yung apo ninyo. Ayokong sa akin mismo magmulang tungkol sa bagay na yon. Hayaan niyo siyang magpaliwanag. At sana, hindi niya na ako hanapin pa. Saka siya tumayo at tumalikod. Hindi niya nanilingon si Doña Elvira ngunit ramdam niya ang mga tinging nakasunod sa kanya. Dumaan siya sa apartment upang kunin ang dadalhin niyang nag-iisang bag. Na-deliver ng mga kagamitan niya sa probinsyang pupuntahan niya. Handa na ang lahat. Maniba na lang sa puso niya na nagsisimula ng mangulila kay Mateo. Ngunit kailangan niyang tatagan ng kalooban. Gusto niya mang iwan ng sulat si Mateo ay wala na iyong silbi sa huli. Samantala, hindi na makita ni Mateo si Dina sa kondo kung kaya direktang nagtungo sa mansyon ng kanyang lola. Isang malungkot na tiningin ang pinukol ng kanyang lola sa kanya ang kaagad niyang nasalubong. Ano na naman ang kalokohang ginawa mo, iho? Bakit bigla na lang ulit naisip ni Dina na magtungo sa probinsya? Ano ba talaga nangyayari sa inyong dalawa? Nagugula na sa lubong ni Doña Elvira sa apo. Aalis si Dina? Ano? Hindi alam ni Mateo kung anong susunod na sasabihin. Kanina pa siya nakaalis at hindi ko alam kung saan siya nagtungo dahil sabi ng mga tauhan ko ay wala na raw mga gamit niya sa apartment niya. Hindi namin siya makontak at hindi ko rin alam ang pangalan at kontak ng mga kaibigan niya. Hindi na alam ni Mateo kung saan at anong paraan niya mahahanap si Dina. Hindi niya alam kung anong rason ni Dina at bigla niya na lang hindi makontak ito. Parati ito nagpupunta sa office pero sa araw na nagpunta ang ex niya ay hindi na nakapunta si Dina sa office niya nung araw na yon. Natigilan siya nang may mapagtanto. Naaalala niyang hinalikan siya ni Kirsten that time. Saka naman hindi nagpakita si Dina sa office. Agad siyang kinabahan. Kung iyon ang nakita ni Dina ay tapos na siya. Baka hindi na siya magkaroon ng pag-asa makalapit pa rito. I have to go, La. Hahanapin ko siya. I will ask all of her friends. Baka alam nila kung saan nagpunta si Dina. Aniya sa lola niya. Tumango ang matanda. Hanapin mo siya at ayusin mo to, iho. Huwag mo hayaang masira lang kayo ng ganitong kabilis. Kaagad niyang pinasibad ng sasakyan upang hanapin si Dina. Hindi niya rin alam kung saan siya magsisimula. Pero hindi siya susuko. Hanggang sa mahanap niya ng babae at maipaliwanag ang totoo rito. Nagsisimula pa lang silang dalawa kaya ayaw niyang matapos kaagad doon ang lahat sa kanila. Samantala, nasa isang lodge si Dina dahil alam niyang tutungo si Mateo sa mga kakilala niya ngayong nawawala siya at hindi makontak. Ayaw niya na munang harapin pa si Mateo sa ngayon. Ayaw niya nang makarinig ng mga kasinungalingan. Hindi siya natatakot sa lalaki. Natatakot siya sa sarili niya dahil baka bigla na lang siyang bumigay at magpadala sa mga mabulaklaking salita ng binata. Tama ang napagbigyan niya ito ng isang beses. Kailangan niya na munang tuldukan doon ng lahat. Humiga si Dina sa kama at pinikit ang mga mata ngunit sa tuwing pipikit siya ay nakikita niyang itsura ni Mateo. Naiinis na kaagad siyang bumangon at naghalungkat na lang sa bag niya. Kaya lang natigilan siya nang mapansin na may importante siyang bagay na nawawala. Ang panyo ko. Kinakabahang bulalas niya at napatulala sa ere. Sa kabilang banda ay bumalik si Mateo sa kondo niya. Nagbabaka sakaling umuwi pala roon si Dina. Ngunit nabigo lang siya. Pagtungo niya sa guest room na ginamit ni Dina, natigilan siya nang makita ang pamilyar na panyo. Nung pinulot niya ito ay tila biglang tumigil ang mundo niya. Pamilyar na pamilyar sa kanyang panyong iyon. Ilang taon nang nakakaraan, 10 years old si Mateo, matapos sumama ng kanyang ina sa lalaki nito, ay nalaman nilang na aksidente ang kotseng sinasakyan ng kanyang ina. Maraming nagsabi na kinarma ito sa ginawa sa kanila ng kanyang ama. Ngunit kahit ang
Sa sama ng mga naririnig niya sa mga tao, ay nangungulila pa rin siya sa ina. Iyak ka na naman. Isang batang babae ang nagsalita mula sa likuran niya. Kaagad niyang pinahid ang luha sa pisngi niya. Sa lahat ng tao nakapaligid sa kanya, sa batang ito niya lang hindi pwedeng ipakita ang mga luha niya. Parang naiinsulto siya tuwing pupunahin nito ang lahat ng kilos niya. Hindi niya ito pinansin. Ako, pinalo ako ni mama pero hindi ako umiyak. Huwag ka na rin umiyak. Nito. Eretado ang binalingan niya ang babae. Ano bang pinagsasasabi mo? Di naman ako umiyak dahil pinalo ko. Umiiyak ako dahil dito oh. Tinuro niyang lapida ng mama niya. Sa probinsyang iyon kasi lumaki at nagkaisip ang mama niya. Kaya noong mamatay ay gusto ng pamilya ng mama niya na sa probinsyang iyon din ilibing ang kanyang ina. Kaya nga nandun siya. Nandoon din ang mother side niya. Hinahayaan siya ng mga itong araw-araw siyang dumalaw sa puntod. Sabi ng kanyang ama ay tutungo na sila ng ibang bansa pagkatapos sila doon. Boy, iyakin. Kalauna na yun ang tawag sa kanya ng batang babae na parati na lang nanggugulo sa kanya sa puntod ng mama niya. Nandito ka na naman, umalis ka na nga. Taboy niya sa babae. Ngumisi ito. Itong pwesto na tong pinakapaborito ko dito sa sementeryo kaya hindi ako aalis. Kaya patabog na lang siyang umalis kaysa naman makipagbangayan pa sa batang babaeng yon. Hanggang sa bumisita ulit siya roon. Nandun na naman ang batang babaeng yon. Kaya lang sa pagkakataong yon may iniabot ito sa kanya. Isang pulang panyo na may binordahang kulay ginto na letrang D. Tapos ay disenyo na ng bulaklak. Ako lang may ganyang panyo, kay mama pa yan. Balik mo kaagad ah. Sa ngayon gamitin mo munang pamunas ang mukha mo. Nito habang nakalahad ang pulang panyo rito. Napatitig siya sa magandang pagkakaboda ng panyo. Ang ganda niyon at maganda rin ang bulaklak na andun sa panyo. Parang ayaw niyang gamiting pamunas lang ng luha niya. Nagpapasalamat ako kahit masungit ang mama mo ay malusog siya at buhay na buhay. Hindi siya nakalibing sa lupa katulad ng mama mo. Patuloy pa na sabi ng batang babae. Siguro nasa heaven ang mama mo. Kaya huwag ka na mag-alala at malungkot. Marami raw angels doon, sabi ng papa ko. Hindi mapupunta ang mama ko doon. Bad kasi siya. Iniwan niya kami ni papa. Ngumuso siya. Baka naman pwede niyo pang pakiusapan si San Pedro. Si tindahan niya pwedeng tumawad sa langit pa kaya. Ngumisi ng malawak ang batang babae. Kalauna na cute siya sa batang ito dahil maliban sa straightforward itong magsalita, napaka-inosente pa nitong tingnan. Bumalik siya sa puntod, ngunit sa pagkakataong yon ay may dala na siyang pagkain. Nagdala siya ng chocolates, mugo-mugo at kung ano-anong chichirya. Wow, para sa akin lahat ng to. Bulalas ang batang babae. Tumango siya at ngumisi. Basta ba sa akin ang panyong to? Tinaas niya ang pulang panyo na pinihiram nito sa kanya. Namilog naman ang mga mata nito. Kalauna ni nalungkot. Sa'yo na lang yung mga pagkain, akin na yung panyo ko. Importante kasi yan, kay mama ko pa yan. Nalulungkot itong tangge. Natigilan si Mateo. Hindi lubos sa kalaing mas pipiliin pa nito ang panyo kaysa sa napakaraming pagkain dala niya. Joke lang, sa'yo naman talaga mga pagkain yan. Bawi niya naman kaagad. Nangislap ang mga mata ng bata. Kaagad nitong nilantakan ng pagkain. Kaya lang, nang kumalat ang chocolate sa pisngi ng bata ay kaagad niyang pinunasan. Gamit ang panyo na nalaban na sana at ready nang ibalik ni Mateo. Ibabalik ko kapag nalaban na. Ani at kaagad na isinilid ang panyo sa bulsa. Ang totoo ay hindi niya naman talaga binalik ang panyo ng bata. At wala na rin siyang balak na ibalik pa. Gabi-gabi niyang naaalala ang reaksyon ng batang babae simula noon. Hindi na maalis sa isip niya ang mukha nito. Dumating ang araw na kailangan niya nang magpaalam sa bata. Dadalhin na siya ng ama sa ibang bansa. Ihintayin kita rito makabalik balang araw. Maglalaro tayo rito. Nakangiti na sabi ng babae sa huli. Natigilan siya. Sa huli napagtanto niyang hindi niya nakuha ang pangalan ng batang babae. Kaya nga tawag niya dito sa alaala niya ay si D dahil iyon sa panyong kinahiram nito na may tatak na D. Ilang beses niyang kinulit ang ama niyang bumalik sa Pilipinas ngunit hindi nakinig ang papa niya.
Dahil doon ay sinikap niyang mag-top sa klase upang pansinin siya ng ama, ngunit nabigo pa rin siya. Hanggang sa dumaan ng ilang araw, taon at lumaki na siya. Ngunit hanggang sa mga oras na yon ay nasa puso't isipan niya pa rin ang batang babae nagbibigay sa kanya ng panyo. Sa kabila ng dami ng babaeng nakilala niya, hindi pa rin maalis sa isipan niya si Dee. Hanggang sa dumating na nga ang oras na nakita niya ulit ito. Ang problema, iniwan na siya nito dahil sa kapalpakan niya. Ngunit sa pagkakataong yon ay sisiguraduhin niyang hindi na siya nito matatakasan pa. Hindi pa huli ang lahat. Ilang taon niyang hinintay ang pagkakataong to. All this time, ang babaeng hinahanap at hinihintay niya ay nasa tabi niya lang pala, ni hindi niya namalayan. Hanggang sa nakuha ulit nito ang atensyon niya. Ngunit sa ibang paraan na. Tila nilalapit sila ng tadhana, ngunit siya ang parating dahilan kung bakit lumalayo ang babae. Mabilis ang pagpapatakbo ni Mateo sa sasakyan niya, hanggang sa biglang naipit siya sa traffic. Nalaman niyang bandang 7 p.m. ang biyahe ng barkong sasakyan ni Dina patungong probinsya. Alas 6 na, ngunit nasa kalsada pa siya. Come on! Pilit nagigil niya, pinipindot ang busina ng sasakyan niya. Parang gusto niyang hawiin ang mga sasakyan para makadaan. Ilang beses siyang napamura. Pinagmasdan ni Dina ang karagatan. Simula nung bumiyahe ang barko hanggang sa nasa laot na sila, nasa mega value class siya kung kaya't kailangan niyang lumabas upang mapag-isa. Napakaraming tao sa loob at gusto niyang sarilinin ang pag-iisip. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa pisngi na makita niyang may kadiliman na sa paligid. Wala na mga ilaw. Walang kahit anong isla. Sobrang lamig ng hangin. Naaalala niya na naman si Mateo. At hindi mapigilan ng mga mata niyang lumuha kapag naaalala ito. Ang katangahan niya, iritasyon at kung ano-anong bagay na nagawa niya para sa lalaki. Muntik na nga siyang mag-invest ng feelings dito. Hanggang sa nalaman niyang ganun pa rin pala ito. Hindi ito magbabago. Sa pagkakataong yon, lalayo siya. Mas mabuti pa nga na lumayo upang makalimutan niya ang sakit. Malamig na rito, you have to get inside. Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses, kaya lang napapailing siya. Baliw ka na, ani niya sa sarili, dahil bigyan na lang narinig ang boses ni Mateo kahit nasa barko na siya. Naisip niya rin na baka naging obsessed na lang siya hanggang sa mga oras na yon ay naririnig niya pa rin ang boses nito. Dina, namilog ang mga matang nilingon niya nagsalita. Gulat na napaatras siya na makita nga si Mateo na nakatayo malapit sa kanya. Kaagad niyang kinuha ang cellphone niya upang tawagan si Doña Elvira. May nangyari bang masama kay Mateo at bakit ito nagpapakita ngayon? Dina, what are you doing? Tapos inahiwakan nito ang kamay niya. Doon niya napagtantong hindi pala talaga ito multo at kung anong pagpaparamdam. Talagang nasa harapan niya si Mateo at nagawa nitong makasakay sa barko. Mabuti na lang at may kakilala akong may connection dito kaya nagawa nila akong ihabol sa book. I got a VIP pass. Akala ko hindi na ako makakahabol. Paliwanag ng lalaki. Inila nito ang kamay niya upang mapalapit sa katawan nito. Hanggang sa namalayan niya na lang na nakakulong na siya sa mahigpit na yakap nito. What you saw is not what you think. The girl in the office was my ex. I'm sorry. I'm really sorry na hindi agad naklaro sa'yo ang lahat at hindi ko na ikwento sa'yo tungkol sa kanya. Patuloy ni Mateo habang yakap-yakap siya. Hindi na siya makaimik. Patuloy na dumadaloy ang luha sa mga mata niya. I love you, Dina. Nakakabaliw pag wala ka. Huwag mo kong iiwan, please. Naisip ko na rin na lumangoy nung muntik ko nang hindi maabutan ng barko. Akala ko mawawala ka na naman ulit. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Bakas ang bigat sa boses ni Mateo. Humigpit ang yakap nito sa kanya. Sa mga oras na yon, iniisip ni Dina na sana hindi pa naginip ang lahat ng ito. Na talagang nagawa siyang sundan hanggang doon ni Mateo. Na talagang sinasabi nitong mahal siya nito. Baka kasi bigla na lang siyang magising at mapagtantong nananaginip lang pala siya. At hindi naman pala totoo ang lahat. Tumingala siya at hinawakan ng pisngi ng lalaki. Napaiyak ulit siya nang malaman na talagang nahahawakan niya ito at totoo ang lahat ng to. Magiging teacher ako sa pupuntahan ko.
Matagal ako makakabalik sa mansyon at sa inyo ni Doña Elvira, pero sigurado naman akong babalik pa rin ako doon kahit hindi mo ako sundan hanggang dito. Mateo, nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Then take me with you. Sasama ako sa'yo doon. Hanggang si ready ka na ulit bumalik. Magkasama tayong uuwi sa syudad balang araw. Hindi ako lalayo sa'yo. Bumakas ang pagsusumamo sa mga mata ni Mateo. Hindi niya inaasahang darating ang araw na magmamakaawa ito ng ganito upang hindi niya iwan. Nasusundan siya nito hanggang doon. Napangiti siya. May magagawa pa ba ako? Nandito ka na nga. Hinila siya nito at niyakap ulit. Ani mo ay kakawala siya at mawawala ulit sa oras na bumitiw ito. Napapikit siya nang maramdaman ang init ng yakap nito. Hindi na muling sobrang lamig ng hangin doon. Hindi na, dahil kay Mateo. Ang presensya nito nagpabago ng lahat. Hindi niya na naramdaman ang kahungkagan sa dibdib. Napuno na iyon ng init at nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nagsimula na siyang pumasok sa isa sa public school sa probinsyang pinuntahan niya. Nasa bundok, ngunit mas tahimik. At imbes na magrenta lang ng bahay ay bumili si Mateo ng lote at nagpagawa ng bahay doon. Parang ayoko nang umuwi sa syudad. Minsan sabi nito habang pinagmasdan ng mga tanim nito sa garden. Nadiskubre nito ang pangalawa sa minamahal nito ang gardening. Napamahal na ito sa buhay sa probinsyang kung kaya't nakalimutan na nito ang dating buhay sa syudad. Kahit malayo si Mateo, nagtatrabaho pa rin ito sa kumpanya at umaabot pa rin hanggang doon ang trabaho nito sa kumpanya. Balak nitong umalis muna sa pwesto bilang CEO upang mas mapagtuunan nito ng pansin. Nang nagpaalam ito na aalis sa pwesto, iyon ang sinabi nito. Pero ang totoo, gusto lang talaga nitong mag-focus na mag-alaga nitong petchay at mga pinagmamalaki nitong mga repolyo. Good thing, hindi nakinig si Doña Elvira at si Mateo pa rin ang CEO magpasa hanggang ngayon. Walang may alam sa probinsya tungkol sa buhay ni Mateo. Ang alam lang ng mga ito ay kinakasama at boyfriend ito ng isang teacher. Pakaramdam ko tuloy isa lang akong palamunin sa mga mata ng mga tao rito sa baryo. Sabihin ko kayang CEO ako tapos gusto mong matsugi na maaga. Sige, pagkalat mo. Putol niya. Nasa kusina sila isang linggo ng umaga dahil walang pasok. Ilang saglit pa ay lumapit si Mateo at niyakap siya mula sa likuran. Hinalikan siya nito sa sentido. Siyempre hindi, magpapakasal pa tayo. Sasagutin mo pa nga ako ng yes I do, papanagutan mo pa ako dahil tinanan mo ko. Nito tapos humagikik. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Mukha pala. Isang CEO ng Empire Royal, tinanan ng isang simpleng babae na nagngangalang Dina. Ulit nito with feelings na sa pagkakataong yon. Nahampas niya ito sa balikat. Patawa-tawa na naman ito. Inilapag nito ang mga na-harvest nito mula sa garden. Ang gaganda ng mga nakuha nito at hindi maiwasang hindi mamangha. Hindi niya na kailangang mamalengke dahil kay Mateo. Ang galing mo! Walalas niya. As usual, makikita na naman ang proud na aura ni Mateo. Nilapitan siya nito at binulungan. Mag-anak na tayo para may papalit sa akin na CEO tapos mag-gardening na lang ako. Nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Wala na itong bukang bibig kundi ang pagtatanim. Pakiramdam niya ay karibal niya na ang mga pechay nitong alaga. Yung mga pechay mo, pakasalan mo. Iritadong sambit niya at binalikan ng niluluto. Sinundan naman siya kaagad nito para sa UN. Kahit papaano ay napapangiti na lamang siya. Sa isipan ni Dina, siguro iyon na nga ang maturity stage na lang dalawa. Iyong gusto na lang nila ng katahimikan at malayo sa mundong magulo. Yung silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Siya nga pala, naisauli na rin ni Mateo ang panyo niya, ilang taon din itong ninakaw sa kanya. Napagtanto niyang talagang tadhana ang naglapit sa kanilang dalawa. Dahil si dinami-rami ng tao rito sa mundo, sila pa rin hanggang sa huli. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!